Mateo, ang henyo. Credit to the author. M1981-90. Ang mga pangalan po na nandito ay galing sa mga name generator. Kung meron man pagkakatulad sa mga pangalan ng tao o lugar at pangyayari, ito ay tunay na hindi sinasadya. Ako. Susuko ako sa iyo. Kahit casual lang ang pagkakasabi ni Mateo, parang kay Dowles lang niya ito pinag-uusapan, alam niyang hindi siya niloloko ni Mateo. Tumanggaw si Mateo at sinabing, tatanggapin kita ngayon din. Huwag kang lumaban. Kung hindi, ikaw mismo ang bahala sa kahihinatnan. Bahagyang kumaibot ang sulok ng bibig ni Dowles. Sa loob-loob niya ay ayaw na ayaw niya. Siya, isang mataas na parang emperador na may kapangyarihan, ay naging alipin pala ng isang maliit na lalaki. Paano niya ito mapapayag? Maliban na lang dahil nasa ilalim ng bubong ng mga tao, walang ibang pagpipilian kundi ang Yumoko. Sa oras na ito, hindi na rin niya ito naaapektuhan. Sa wakas ay nagawa kong makalabas sa selyo, ngunit ganito ang naging resulta. Ayaw niya. Sa oras na ito, isang malalim na enerhiya ang direktang hinigop ni Dowles at naglaho. Mayroong dustless suppressing sa loob ng soul suppressing pearl, kaya natural na hindi kailangang mag-alala si Mateo. Plano niya sanang direktang lipulin si Dowles. Pero sa pangalawang pag-iisip, kahit na nawala na ang lahat ng alaala ng Dowles na ito, isa siyang makapangyarihang tao noong sinaunang panahon. Siguro balang araw, magagamit siya ni Mateo. Kuya Croswell, bilasan natin at umalis. Hindi mahina ang mga bone devil na iyon. Kung babalik sila, malamang hindi rin natin maiiwasan ang isang mahirap na laban, paalala ni Vic sa kanya. Tumanggaw si Mateo at inilabas ang lahat. Sino ang mag-aakala na paglabas pa lang nila sa kuweba ay may ilang taong agad nilang makakasalubong? Sino kaya sila kung hindi sina Easton, Fatima, at ang iba pa? Pero sa kasalukuyan, ang mga mahihinang anak ng tadhana sa paligid niya ay naglaho na. Malamang, bumagsak na sila. Nang makita ni na Easton at Fatima sina Mateo at ang iba pa, agad na nagbago ang kanilang mga mukha. Habang nakatingin sa kuweba sa likod ni Mateo at ng iba pa, seryosong sinabi ni Easton, bakit kayo nandito? Maaari kayang nakuha na ninyong lahat ang mga labi ng mga Empyrean. Bahagyang lumiit din ang mga pupil ni Fatima, ngunit ang binigyan niya ng pansin ay iba kay Easton. Vic, nakalusot ka talaga. Teka, kayong lahat. Nakalusot ba kayong lahat? Natuklasan ni Fatima na hindi lamang nakalusot si Vic upang maging isang fourth firmament true God, kundi ang iba ay nakagawa rin ng malaking pag-unlad sa lakas bukod kay Mateo, na nakalusot sa higit pa sa isang maliit na kaharian. Bawat isa sa kanila ay halos makapasok na sa isang fourth firmament true God. Anong klaseng napakalaking swerte ang naranasan ng mga lalaking ito? Ang makapagtagumpay ng sama-sama. Sa sinabi ni Fatima, napansin din ito ni Easton. Ang pagkabiglang ito ay hindi naman gaanong mahalaga. Siya at si Easton, dalawang taong may taglay na mga aura na pumapaibabaw sa emperador. Dati, pareho silang nakaranas ng malaking swerte bago halos hindi nakalusot at naging mga tunay na Diyos ng ika-4 na firmament. Kung tungkol naman sa iba pang sumunod sa kanila, hindi sila ganoon kaswerte. Pero sama-samang nakalusot ang grupo ni Vic. Ang ganitong uri ng hindi inaasahang engkwentro ay talagang kamangha-mangha. Isa lamang imperial na aura si Vic. Dahil dito, medyo minamaliit siya ni na Easton at Fatima. Pero sino ang mag-aakala na naabutan pala ni Vic ang mga yabag niya nang hindi gumagawa ng ingay? Hey! Gulat na gulat ka ba? Ako, na may imperial na aura lamang, ay nakasabay sa bilis ng cultivation ninyong lahat, sa mga aura na ito ng mga emperador. Sabi ni Vic nang may pagmamalaki. Malungkot ang itsura ni Fatima, halatang nasasakal ng husto habang sinasabi niya sa seryosong boses, tatanungin ko kayo, kinuha ba ninyong lahat ang mga labi ng Empyrean? Sabi ni Vic nang may malamig na ngiti, paano kung oo? Isang malamig na liwanag ang lumitaw sa mga mata ni Easton habang sinasabi niya sa malamig na boses, ibigay mo iyan at ililigtas ko kayo sa kamatayan. Kasalukuyan siyang nakarating sa fourth firmament true God realm, na siyang dahilan kung bakit umaapaw ang kanyang kumpiyansa. Sa pakikipagtulungan ni Fatima, hindi siya makapaniwala na makakapagpasimula pa rin ng anumang kaguluhan si Vic. Kung tungkol naman sa lakas ni Mateo, kahit na nakakaabala, nakapasok na sila sa middle stage true God realm. Napakalaki ng sakop ng kapangyarihan sa gitna.
Kahit pa may mga kayamanan ng Empyrean Spirit si Mateo, imposibleng maging katapat pa rin nila. Hey, ang yabang naman. Kung may kakayahan ka, kunin mo na. Sabi ni Vic sabay tawa ng malamig. Humph! Walang ingat at bulag na nilalang. Pagtapak sa buwan patungong kanluran. Pagkatapos niyang magsalita, hindi umimik si Easton. Itinaas niya ang kanyang kamay, isa itong walang kapantay na mabilis at mabangis na galaw ng espada. Hindi rin naging pabaya si Vic, itinaas niya ang kanyang espada at sumulong. Naglaban ang dalawang tao. Pagpasok sa gitnang yugto ng True God Realm, ang kaguluhan ng dalawang tao ay napakalakas, mas malakas kaysa dati. Sa tabi, gumalaw ang figure ni Fatima at sasali na sana sa labanan, nakikipaglaban ng dalawa sa isa. Bigla, isang figure ang hamarang sa harap niya at malamig na nagsabi, "Ako ang kalaban mo." Tumingin si Fatima kay Mateo at sinabing may pang-uuyam, "Punk, sa tingin mo ba talaga ay hindi ka matatalo dahil mayroon kang dalawang kayamanan ng Empyrean Spirit?" Walang pakialam pa rin si Mateo habang sinasabi niya, "Subukan mo." Sumimangot si Fatima at sinabing may malamig na suntok, "Sige, kung gayon ay hahayaan kitang tingnan ang kapangyarihan ng Middle Stage True God Realm." Putok. Sa sandaling pinakawalan niya ang isang makapangyarihang kapangyarihan sa mundo, hindi mapigil ang magbago ang mga mukha ng lahat. Ang lakas ni Fatima ay higit pa sa isang antas na mas malakas kaysa noong nakipaglaban siya kay Mateo dati. Mayroong napakalaking agwat sa pagitan ng 4th Firmament True God Realm at 3rd Firmament True God Realm. Pareho pa rin ang mga galaw, pero ang lakas ay hindi na maaaring banggitin ng sabay-sabay. Hey! Basta't mapatay kita, makakakuha rin ako ng napakalaking swerte. Akin na ang mga kayamanan ng Empyrean Spirit na nasa iyo. 9 Firmament Jade Dragon Sword, humayo ka na at mamatay. Tumawa ng malakas si Fatima, ang mabilis at mabangis na liwanag ng espada ay tumatagos patungo kay Mateo. Sa pagkakataong ito, hindi na napatay ni Mateo ang Stellar War Banner. Dahan-dahan niyang ipinikit ang kanyang mga mata, at ang kanyang katawan ay tila nakamamatay. Para siyang patay na tao. Nang pinakawalan ni Fatima ang sinag ng liwanag ng espada, biglang dumilat ang mga mata ni Mateo. Tatak ng buhay at kamatayan. Buhay at kamatayan. Dalawang magkaibang konsepto ang nagsanib at lumitaw, na naging isang napakalakas na selyo, na sinalubong ang liwanag ng espada ni Fatima. Putok. Direktang tinamaan ang figure ni Fatima habang lumilipad palabas paatros, lumipad ng diretso ng ilang daang talampakan bago halos hindi niya nagawang patatagin ang kanyang figure. Tumingin siya kay Mateo nang may pagtataka sa mukha, at puno ng pag-aalala sa mga mata. Paano nalaman ng lalaking ito ang isang napakalakas na selyo? Gamit ang selyong ito na may lakas na 2nd Firmament True God, nakipaglaban pa nga ba siya hanggang sa tabla? Anong selyo ito? Parang naliwanagan ako. Ang selyong ito ay nagbigay sa akin ng kahinahunan na nakakakita sa pagitan ng buhay at kamatayan. Lumalabas na ang Divine Essence martial technique ng batang ito ay talagang napakalakas. Talagang itinatago ni Brother Crosswell ang mga bagay-bagay sa kanyang sarili. Hindi ko inaasahan na mayroon pa rin siyang ganitong uri ng hindi kapani-paniwalang selyo. Hindi alintana kung ang mga taong nasa panig ni Easton o ang mga taong nasa panig ni Vic, ang kanilang mga titig ng tumingin kay Mateo ay walang kapantay na gulat. Akala nilang lahat ay umaasa si Mateo sa kapangyarihan ng mga kayamanan ng espiritu ng Empyrean para maging ganito ka-arrogant. Pero ngayon, alam na nilang lahat na mali sila. Nakakabaliw na mali. Kahit hindi ginagamit ang mga kayamanan ng Empyrean Spirit, malakas pa rin ang lakas ni Mateo hanggang sa maging sapat na ito para kalabanan ang 4th Firmament True God. Ang Life and Death Seal na ito ang siyang pangalawang seal art ng Three Lives Nirvana Seal. Dahil nabubuhay ng 2 beses, ang pag-unawa ni Mateo sa set ng seal art na ito ay mas malakas kaysa sa iba. Ang ganitong uri ng epipanya pagkatapos maranasan ang buhay at kamatayan ay hindi maihahambing sa mga anak ng tadhana na ito. Matapos makarating sa Origin Pill Realm, ang banal na asensya ni Mateo ay sapat na upang maipakita ang pangalawang selyong ito. Ngayon pa lang, ang kapangyarihan ay talagang pambihira. Habang nakaharap sa ika-4 na Diyos ng langit na si Fatima, bahagya niya itong napigilan. Gusto mo pa ring lumaban? Tumingin si Mateo kay Fatima at sinabing may ngiti na hindi naman talagang ngiti. 1982. Doon, huminto rin sina Vic at Easton.
Ang dahilan kung bakit pinili ni Easton na kumilos ay dahil sigurado siyang hindi siya kayang kalabanan ng panig ni Vic. Siya lang ang naroon, isang tunay na Diyos ng ikaapat na langit. Pero sino ang mag-aakala na life and death seal lang pala ang ginamit ni Mateo at talagang natalo niya si Fatima? Ang resultang ito ay lubhang lumampas sa kanyang inaasahan. Tumingin si Easton kay Mateo at sinabing may malamig na ngiti, ang mga labi ng Empyrean na ito ay unang natuklasan namin. Naakit pa namin ang mga Bone Devil palabas ng lugar na ito, ngunit sa pilitang kinuha ninyo ito. Nasaan ang Loika? Hindi matalo, nagsimulang pag-usapan ang katwiran. Tumawa si Mateo nang may pag-aalinlangan at sinabing, nakita mo na at iyon na ito. Nakita ngayon, gusto kitang gawing alipin, gagawin mo ba o hindi? Faff! Natawa ng malakas ang lahat. Nagalit ng husto si Easton hanggang sa mamula ang kanyang ekspresyon, at sinabi niya sa seryosong boses, Mateo, huwag kang mag-apura. Hindi kaya't balak mo talagang lumaban hanggang sa huli. Malamig na sabi ni Mateo, lalaban tayo hanggang sa dulo. Kailangan mo rin munang magkaroon ng kakayahang gawin iyon. Kung magpapatuloy talaga tayo sa laban, hindi pa rin alam kung sino ang mabubuhay at kung sino ang mamamatay. Bukod pa rito, target din ninyong lahat ang buto ng emperador ng Kilin, di ba? Huwag na huwag kayong mag-usap tungkol sa pakikipaglaban sa buhay at kamatayan. Kung masugan kayo sa Bone Devil Ridge na ito, gusto kong makita kung paano ninyo aagawin ang buto ng emperador na iyon. Natigilan ang ekspresyon ni Easton at Fatima, hindi inaasahan na ang buto ng emperador pala ang tina-target ni Mateo. Dahil dito, naging abala ito. Sa oras na iyon, hindi maiiwasan ang isang matinding labanan. Tumingin si Mateo sa dalawang tao na si Easton at sinabing may ngiti na hindi naman talaga isang ngiti, bukod pa rito, ang pag-iingat ko sa mga labi ng Empyrean na ito ay maituturing ding Nagel iligtas sa buhay ninyo. Kung hindi, ikaw Easton. Malamang hindi na si Easton ngayon. Akala ni Easton ay sadyang kinukutya siya ni Mateo kaya't galit na galit siyang sinabi, Punk, huwag mong ipagmalaki ang katalinuhan mo pagkatapos mong magpakamura. Pero ang katabi ni Vic ay napangisi at sinabing, sino ang nagyayabang pagkatapos magpakamura? Hindi ka niloko ni Mateo. Ang mga labi ng Empyrean na ito ay isang panlilinlang lamang. Ang makapangyarihang Empyrean na iyon ay nagselyo ng kaunting natitirang kaluluwa sa loob ng mga labi. Hanggat pinoproseso mo ang mga labi, ang makapangyarihang Empyrean na iyon ay lalabas upang agawin ang ari-arian. Hey! Isipin mo ang iyong sarili na mapalad na hindi mo nakuha ang mga labi. Nagbago ang mga mukha ni Easton at Fatima nang marinig nila ito. Malinaw na hindi nila inakala na mayroon pa palang ganoong bagay. Pero di nagtagal, nakabawi si Easton at sinabing may malamig na ngiti, kung ganoon nga, bakit kayo ayos lang? Ngumiti si Vic at sinabing, paano naging ayon sa kutob mo ang sinasabi ni Brother Croswell? Malamig na sabi ni Mateo, para saan natin sila kakausapin tungkol dito? Tara na. Pagkatapos mag-usap, isinama ni Mateo si Vic at ang iba pa, at agad na umalis. Nagpalitan ng tingin sina Easton at Fatima, ngunit hindi pa rin sila gumalaw sa huli. Gaya ng sinabi ni Mateo, ang buto ng emperador ang huling layunin. Kung magsusumikap sila ng sobra rito, walang makakakuha ng buto ng emperador sa huli. Maaari pa nilang ilagay sa panganib ang kanilang buhay. Habang mas lumalalim ang isang tao sa kailaliman ng Bone Devil Ridge, mas nakakaantig ang mga alon na nagmumula sa panloob na bahagi na mararanasan niya. Sa daan, ang grupo ni Mateo ay nakasagupa rin ng maraming makapangyarihang Bone Devil at naranasan pa ang pagkubkob ng isang grupo ng mga Bone Devil. Ngunit sa ilalim ng malakas na lakas ni Mateo at Vic, ang mga panganib ay napalitan ng kaligtasan. Ngunit natuklasan din nila na habang mas malalim ang kalaliman, mas malakas ang mga Bone Devil. Ang mga Bone Devil na ito ay napakahirap kalabanan. Ang kanilang kapangyarihang depensa ay napakalakas, maihahambing sa pang-anim na Transformation Golden Body. Kapag nabuhol-buhol na ng isang grupo ng mga Bone Devil, magiging napakalaki na rin ito para sa isang middle stage True God Realm. Mabuti na lang at ang kalakasan ni Mateo, Vic, at ng iba pa ay nangunguna sa mga nasa parehong ranggo. Sa daan, mas maraming nakakatakot kaysa panganib ang dumating. Kuya Croswell, bakit pakiramdam ko parang may kumokontrol sa mga Bone Devil na ito? Biglang sabi ni Vic.
Tumago si Mateo at sinabing kahit ang mga labi ng Empyrean ay ganoon kahirap, lalo na ang buto ng emperador. Sa tingin ko ang mga Bone Devil na ito ay maaaring kontrolado ng buto ng emperador. Bahagyang nagbago ang ekspresyon ni Vic, at sinabi niya, ang mga Bone Devil na nakakaharap natin ngayon ay halos puro lakas na ng First Firmament at Second Firmament True God Realm. Sa pagsulong pa natin, malamang makakasalubong natin ang mga Middle Stage True God Realm Bone Devil. Tumango si Mateo at sinabing, hindi rin maiiwasan ito. Tiyak na makakasalubong ko ang mga Bone Devil na nasa Middle Stage True God Realm. Ang inaalala ko ngayon ay kung magkakaroon ba o wala ng mga late stage True God Realm, kahit na mga Bone Devil na nasa Empyrean Realm. Kung ganoon nga, magiging abala ito. Nang marinig iyon ng lahat, bahagyang nagbago ang kanilang mga ekspresyon. Kung may mga Bone Devil sa Empyrean Realm, malamang hindi na sila makakatakas. Pero ang ganitong uri ng bagay, walang nakakaalam. Habang umiikot sa isang piraso ng tallest at kakaibang mga bato, biglang lumawak ang linya ng paningin. Biglang nagbago ang mga mukha ni Mateo at ng iba pa, gulat na gulat sa eksenang nasa harap nila. Sa patag na lupa sa unahan, hindi mabilang na mga buto ang nakasalansan, at ang mga ito ay tuluyang nagbuo ng isang napakalaking bundok. Sa tuktok ng bundok, kung saan abot ng paningin ng isang tao, isang makapal at malaking gininto ang buto ang nakalagay dito. Ang aura na nagmumula sa butong iyon ay nagpabilis din ng tibok ng puso ni Mateo. Ito. Ilang kalansay ng mga powerhouse ang nakatambak para mabuo ito. Bahagyang nagbago ang ekspresyon ni Vic habang sinasabi niya. Kahit na silang lahat ay mga makapangyarihan sa isang rehiyon, nang makita ang kamangha-manghang tanawing ito na nagpatindig ng balahibo ng mga tao, hindi pa rin nila mapigil ang mabigla. Kailangan na ngayon, ang pinakamababa ay ang mga martial artists ng Celestial Deity Realm, iyong mga namatay sa Ancient God Battlefield. Sa mga kalansay na ito, wala akong ideya kung gaano karaming powerhouse ng Celestial Deity Realm at kung gaano karaming powerhouse ng True God Realm ang mayroon. Oh! Ang daming Empyrean powerhouses. Maghintay kayong lahat dito. Titingnan ko lang, sabi ni Mateo. Nagbago ang ekspresyon ni Vic, at sinabi niya, hindi pwede. Masyadong mapanganib para sa iyo na pumunta roon ng mag-isa, pero sabay na tayo. Umiling si Mateo at sinabing, hindi na kailangan. Makipag-ugnayan kayong lahat sa akin dito. Kung may biglaang pagbabago ng mga pangyayari, dapat tumakbo agad ang lahat. Huwag kayong mag-atubiling. Pagkatapos magsalita, tumalon si Mateo at tumakbo ng buong bilis patungo sa bundok na iyon ng buto. Ang Ancient God Battlefield na ito ay isang kakaibang lugar. Hindi magagamit ang spatial shift ni Mateo. Kaya naman, mga paalang ang kaya niyang lockerin. Ang bilis niya ay napakabilis, umabot sa ilang 10,000 talampakan ang layo mula sa bundok ng buto na iyon sa isang kisap mata. Ang distansyang ito ay parang isang kisap mata lamang patungo sa Origin Peel Realm na si Mateo. Pero sa pagkakataong ito, biglang may nangyaring kakaiba. Ang buto ng emperador sa tuktok ng bundok ay nagbigay ng mahinang ginintang liwanag. Pagkatapos, isang eksena ang naganap na nagpabago sa ekspresyon ng mukha ng mga tao. Hindi mabilang na mga kalansay ang gumapang palabas ng lupa, at nabuo bilang isang hukbo ng mga demonyong buto sa loob lamang ng isang kisap mata. Ang lakas ng mga Bone Devil na ito ay lubhang kakilakilabot. Ang pinakamahina ay mayroon ding pinakamataas na lakas sa Celestial Deity Realm. Hindi maganda, isa itong patibong. Naghihintay ang buto ng emperador na iyon na puntahan ng mga tao. Biglang nagbago ang mukha ni Vic nang mamatla siya sa takot at sinabing. Gayunpaman, huli na ang lahat. Kasalukuyang nasa gitna ng bukas na parang na ito si Mateo. Kahit gusto pa niyang tumakbo, hindi pa rin siya makatakbo. Sa isang kisap mata, nilamon si Mateo ng hukbo ng Bone Devil. Ang hukbong ito ng mga butong demonyo ay naiiba sa hukbo ng mga espiritu ng labanan noon. Ang kanilang lakas ay mahigit 10 beses na mas malakas. Sumulyap si Vic, at natuklasan niyang mayroong ilang mga middle stage True God Realm Bone Devil. Halos nawalan ng pag-asa ang mga tao dahil sa hanay na ito. Hahaha. Hindi ko inaasahan. Talagang hindi ko inaasahan. Ang batang ito ay nagsilbi sa vanguard at nahulog sa hukbo ng Bone Devil. Gusto kong makita kung mamamatay ang batang ito o hindi sa pagkakataong ito.
Sa oras na ito, isang malakas na tawanan ang umalangaw-ngaw sa likuran ni Vic. Si Easton at ang iba pa ang nagkataong dumating. Nang makitang mag-isa si Mateo na nahuhulog sa hukbo ng Bone Devil, siya at si Fatima ay labis na natuwa. 1983. Sa gitna ng hukbo ng mga butong demonyo, kahit nagulat si Mateo, hindi siya nawala sa kanyang paninindigan. Kasabay ng pagputok ng Stellar War Banner, agad nitong dinurog ang isang grupo ng mga Bone Devil. Maging ang mga Third Firmament True God ay hindi rin naiiba. Gamit ang kasalukuyang lakas ng banal na asensya ni Mateo, ang kapangyarihang kinokontrol ang Stellar War Banner ay higit pa sa isang antas na mas malakas kaysa dati. Ang mga Third Firmament True Gods ay talagang hindi kayang tumagal kahit isang palitan ng mga salita sa kanya. Ang tunay na banta ay ang mga Bone Devil na may Fourth Firmament True God. Pero hindi nag-alala si Mateo. Dahil umaasa sa dalawang kayamanan ng Empyrean Spirit, kahit ang mga Fourth Firmament True God ay mahihirapan ding makalapit. Kakaiba si Mateo sa iba. Ang kanyang banal na diwa ay walang kapantay na dalisay. Ang kanyang kakayahang makipaglaban ng matagal ay napakalakas. Baliwala lang sa kanya ang ganitong antas ng pagkonsumo. Pero hindi yun ang iniisip ni Easton at Fatima. Nang makitang ipinakita ni Mateo ang kanyang walang talong kapangyarihan gamit ang maningning na bandila ng digmaan, ngumiti lamang sila ng malamig bilang tugon. Hey! Umaasa ka sa kapangyarihan ng isang kayamanan ng espirito para magtagal sa iyong naghihingalong hininga, pero ang pagkonsumo ng mga kayamanan ng espirito sa banal na asensya ay napakalaki. Gusto kong makita kung gaano katagal mo kayang tiisin. Malamig na ngumiti si Easton, sadyang hindi maitago ang maasim na tono sa kanyang mga salita kahit anong mangyari. Dalawang kayamanan ng Empyrean Spirit. Labis siyang naiinggit. Ayon sa antas ng pagkonsumo na ito, kahit isang oras lang at mauubos ang kanyang banal na asensya. Sa oras na iyon, maaari na lamang siyang mapasailalim sa awa ng ibang tao, sabi rin ni Fatima. Habang nag-uusap ang dalawang tao, hindi nabawasan ang gulat sa kanilang mga puso. Mayroong hindi bababa sa 5 o 6 na Fourth Firmament True God Bone Devil sa paligid ni Mateo. Ngunit hindi talaga nagpakita si Mateo ng kahit kaunting bahid ng pagkatalo sa ilalim ng pinagsamang pag-atake ng napakaraming Bone Devil. Ang ganitong uri ng lakas ay sapat ng nakakagulat. Kailangang malaman ng isa, noong kaharap ni Mateo ang 5 hanggang 6 na Fourth Firmament True God Bone Devil na ito, kailangan pa rin niyang harapin ang hindi mabilang na Bone Devil ng sabay-sabay. Sa tabi, ang ekspresyon ni Vic ay napakapangit. Ang walang katapusang hukbong kalansay na iyon ay walang nakikitang katapusan. Kung siya iyon, malamang matagal na siyang pinagpira-piraso sa oras na ito. Tumingin si Easton kay Vic at sinabing may ngiti na hindi naman talaga isang ngiti. Vic, hindi ba't hindi kayo maawang magkaaway ni Mateo? Ngayon, dahil malapit na siyang mamatay, dapat ay masaya ka na. Sumanghal ng malamig si Vic, nagngingit-ngit, at sinabi kay Jinyang at sa iba pa, gusto ba ninyong ilan na sumama sa akin sa loob? Agad na sumagot si Fred nang walang ibang sinabi, ang buhay ko ay ibinigay ni Brother Crosswell, kaya ano ang problema kung ibabalik ko ito sa kanya? Ang taas ng moralidad ni Brother Crosswell ay umaabot sa mga ulap, paano tayo makakapanood sa tabi? Sumugod ka sa loob. Sabi ni Jinyang. Tumango si Ma Chang at sinabing may mapagpasyang tingin, sasama rin ako. Sige, sumunod ka sa akin. Pagkatapos magsalita, nanguna si Vic at direktang sumugod sa hukbo ng Bone Devil. Nang makita ni Easton ang kilos na ito ni Vic at ng iba pa, hindi niya maiwasang mabigla ng husto. Galit ba ang mga lalaking ito? Anong klaseng nakakaakit na sopas ang ibinigay ni Mateo sa mga lalaking ito? Sa loob ng mga mahiwagang kaharian, sino ang hindi makasarili at makasarili? Bakit may sino man na handang isugal ang kanilang buhay para sa kanilang mga kasama? Sinasabing magkakasama sila, ngunit lahat ay nagtutulungan lamang dahil sa interes. Tunay na nararating na nila ang dugtong ng buhay at kamatayan, iiwan nila ang kanilang mga kasama ng walang anumang pag-aalinlangan. Sa katotohanan, ginawa rin nila iyon. Habang naglalakbay, ang kanilang mga kasama ay lalong nauubos. Marami-rami rin ang direktang iniwan nila. Pero ngayon, si Vic, ang ilang lalaking ito ay sumugod sa hukbo ng Bone Devil para kay Mateo nang walang pakialam sa kanilang buhay. Sus Mariosep.
Hindi nila alam kung hindi sila nagpalitan ng suntok. Sa sandaling nagpalitan sila ng suntok, maging si Vic, ang tunay na Diyos ng ikaapat na langit na ito, ay nakaramdam din ng matinding pagtaas ng presyon. Napakarami ng nakapalibot na mga Bone Devil. Hindi nila kayang harapin ang mga kalaban. May mga ilaw na parang talon at mga imahe ng espada sa lahat ng dako. Kahit nakahanga-hanga ang lakas ni Vic, nanghihina rin siya. Lalo na ang iba. Ang ilang tao ay sumugod sa layong ilang daang talampakan at hindi na makatakbo pa. Nakalaban ni Vic ang isang Bone Devil na may 4 na buto sa Fourth Firmament True God, at kinailangan pa rin niyang harapin ang iba pang mga Bone Devil, at tanging pag-atras lamang ang magagawa niya habang lumalaban. Sa huli, napilitan talagang umalis sina Vic at ang iba pa. Ang mga Bone Devil na ito ay hindi tuluyang humabol. Matapos lumampas sa isang tiyak na saklaw, babalik silang muli. Ang mga ekspresyon ni Vic at ng iba pa ay napakapangit. Sa pagkakataong ito lamang nila alam kung gaano kalakas ang lakas ni Mateo. Kaya niya talagang harapin ang napakaraming Bone Devil ng mag-isa. Labis din na nabahala sina Easton at ang iba pa nang makita nila. Walang pinsala kung walang paghahambing. Nakalaban na niya si Vic dati at alam niyang hindi naman mas malala ang lakas ni Vic kaysa sa kanya. Kung matatalo siya, natural lang na wala rin siyang makukuhang kalamangan. Pero kaya naman ni Mateo na manatiling ligtas at maayos kahit na kinubkob ng napakaraming Bone Devil. Aaminin ng isa na ang kanyang lakas ay napakalakas. Kalaunan, ilang beses pang sinubukan ni Vic at ng iba pang mga kasama na sumugod. Ngunit sa bawat pagkakataon, napipilitin silang umatras. Marami-rami pang ang sugat ang naiwan sa katawan ng iilang tao. Sa isang kisap mata, lumipas ang isang oras, ang mga ekspresyon sa mukha ni Easton at Fatima ay naging mas kawili-wili. Patuloy silang nagkikimkim ng saloobin ng pagmamalaki sa kasawian ng iba, hinihintay na maubos ang banal na diwa ni Mateo. Pero hanggang ngayon, hindi pa rin nagpapakita si Mateo ng anumang senyales na nauubos na ang kanyang banal na asensya. Sa isang oras na ito, sumugod si Mateo sa layong ilang libong talampakan at hindi pa gaanong kalayuan sa mga hangganan. Titao pa rin ba ang lalaking ito? Malaking gastos yan at ayos lang naman talaga siya. Sabi ni Ethan na parang hindi makapaniwala. Ang ekspresyon ni Fatima ay napakapangit din habang sinabi niya sa isang seryosong boses, anong uri ng paraan ng paglilinang ang nililinang ng punk na ito. Kahit na ito ay isang mana ng Heavenly Emperor, imposible ring walang reaksyon sa ganitong antas ng pagkonsumo, tama ba? Hindi talaga nila maintindihan kung gaano karaming banal na asensya ang nakaimbak sa katawan ni Mateo. Maaari kayang hindi ito mauubos at hindi kailanman mauubos. Sumuko na sina Vic at ang iba pa sa pag-atake. Natuklasan din nila ang anomalya ni Mateo at napuno sila ng tuwa. Hahaha. Hindi ba't sinabi ninyong patay na si Mateo? Idilat ninyo ang inyong mga mata at tingnan. Patay na ba siya? Sabi ni Vic habang tumatawa ng malakas. Naantig si Easton sa mga salitang ito, agad na namula ng matingkad habang nagalit dahil sa kahihiyan at sinabing, hindi siya namatay, kaya maaari ka ring hindi mamatay. Kapatid na Fang, magtulungan tayo at lipulin muna ang ilan sa kanila, ano sa palagay mo? Ang hindi pagkamatay ni Mateo ay naging dahilan upang maging masama ang loob ni Fatima. Sinabi niya sa seryosong boses, talagang ganoon ang intensyon ko. Sa totoo lang, matagal na nilang gustong kumilos. Pero matagal na nilang kinakampihan ang kaisipang panunood lang ng palabas. Kaya naman hindi sila kumilos. Ngayon, ang isang pangungusap ni Vic ay lubos na nagpagalit sa kanilang dalawa. Hindi na nagsalita pa ang dalawang tao, at direktang nakipagtalo kay Vic. Ang grupong ito ng mga taong walang tigil sa pagbibiro sa tabi, matagal nang galit si Vic dito. Agad niyang itinaas ang kanyang espada at humakbang paarap, lumaban ng isa laban sa dalawa. Pero hindi si Mateo si Vic. Malinaw na nakakapagod ang pakikipaglaban ng 1-on-2. Hindi basta-basta baguhan sina Easton at Fatima. Sila ay mga taong may napakalakas na kakayahan kumpara sa mga kapantay. Ang natitirang Jinyang at ang iba pa, bagamat hindi marami ang kanilang bilang, ang kanilang mga kalakasan ay mas malakas kaysa sa kabilang partido. Nag-alab ang apoy sa magkabilang panig. Napakatindi ng labanang ito. May naramdaman si Mateo doon.
Nang makitang napalibutan at inatake si Vic at ang iba pa, labis din siyang nabalisa. Pero napakarami ng mga Bone Devil sa paligid niya. Hindi siya makalusot agad. Ang pakikipaglaban ni Vic ng isa sa dalawa ay lalong naging mahirap, kasabay ng walang humpay na panganib na lumilitaw. Vic, ikaw rin ang fourth firmament true god, na kusang loob na maging aso para kay Mateo. Sabi ni Easton kasabay ng malakas na tawa. Layuan mo ang utot ng aso ng nanay mo. Magkaibigan kami ni Mateo. Hinding-hindi maiintindihan ng mga katulad mo. Isang malakas na pang-aasar ang pinakawalan ni Vic. Mga kaibigan. Hey, isugol mo ang buhay mo para kay Mateo kung ganoon. Kuya Fang, halika't pigilan mo siya. Maghahanda ako sandali at lilipulin ko ang lalaking ito para matupad ang pagkakaibigan ng lalaking ito. Pagkatapos niyang magsalita, biglang lumakas ang aura sa katawan ni Easton. Nagbago ang ekspresyon ng lahat. 1984. Ang katawan ni Easton ay tila naging isang nagliliyab na araw na nagniningning ng may walang hanggang liwanag. Ang nakapangangilabot na pag-alo ng enerhiya, kahit ang parehong ranggo na si Fatima ay biglang nagbago ng kulay. Ang lakas ng galaw na ito ay pambihira. Nagbago rin ang kulay sa mukha ni Vic. Ang nakapangangilabot na kapangyarihang iyon ay nagbigay sa kanya ng napakalakas na pakiramdam ng panganib. Biglang naging matindi ang kanyang mga galaw, gustong pilitin si Fatima na umatras at lumayo sa kanya. Pero paano niya hahayaang matupad ni Fatima ang kanyang hiling? Hinimok ni Fatima ang kapangyarihang pandaigdig hanggang sa limitasyon at mahigpit na kumapit kay Vic, hindi na binigyan pa ng pagkakataon. Halos magkapantay ang kalakasan ng magkabilang panig. Mas madaling sabihin kaysa gawin ang pagnanais na makatakas sa maikling panahon. Ang kahangahangang momentum sa katawan ni Easton ay lalong lumakas. Ang buong pagkatao niya ay naging araw na nagliliwanag sa buong ilang. Sa sandaling ito, para siyang isang Diyos. Ang ganitong uri ng malaking galaw na nangangailangan ng mahabang panahon upang makaipon ng espiritual na enerhiya ng langit at lupa ay may posibilidad na magkaroon ng napakalaking kapangyarihan. Hindi lang praktikal ang ganitong galaw. Sa totoong laban, sino ang magbibigay sa iyo ng ganitong pagkakataon para simulan ang galaw mo? Pero ngayon, 2-on-1 na ang laban niya kay Fatima. Ito ang nagbigay ng pagkakataon kay Easton. Sa mismong sandaling ito, habang nasa sentro si Easton, biglang tumaas ang temperatura sa nakakakilabot na antas. Pabang susunugin nito ang lahat hanggang sa maging wala. Sa pagkakataong ito, dahan-dahang iminulat ni Easton ang dalawang mata, ngunit tumingin siya sa direksyon ni Mateo at malakas na tumawa. Mateo, pakiramdam mo ba ay wala kang magawa? Maaari mo lang. Panoorin ang iyong kasama na mamatay ng walang magawa, at wala kang magagawa tungkol dito. Kapag pinakawalan na ang Grand Blazing Sun na ito ay talagang walang talo sa parehong ranggo. Hahaha. Umalangaw-ngaw sa pagitan ng langit at lupa ang nakapangangilabot na apoy ng kapangyarihan ng batas. Biglang nagbago ang ekspresyon ng mukha ni Vic dahil sa banta ng kamatayan na direktang tumatama. Salamat sa abala, Kuya Feng. Ipaubaya mo na sa akin ang iba. Labis na sabi ni Easton. Tumawa ng malakas si Fatima at biglang humiwalay kay Vic. Hey, kahanga-hanga ang galaw ni Brother Zuo. Sabi ni Fatima. Buong pagmamalaking ngumiti si Easton, biglang itinulak ang kanyang palad. Ang nakapangangilabot na nagliliyab na araw ay talagang sumugod patungo kay Vic. Gustong tumakas ni Vic, ngunit ang nakapalibot na espasyo ay nababalot na ng walang katapusang mga batas ng apoy. Tila nahulog siya sa isang kumunoy, hindi makagalaw kahit isang pulgada. Papalapit ng palapit ang nagliliyab na araw. Ang kutis ni Vic ay pumuti na parang papel. Imposibleng hayaan siyang mamatay. Ngunit dahil sa limitadong oras, tanging ang pinakamalakas niyang espada lamang ang nagamit niya. Kahit gaano pa niya kalakas na maiiwas ang tanging magagawa niya sa sandaling ito. Tinipon niya ang lahat ng banal na asensya sa kanyang katawan, at agad na sumabog ng buong lakas. 7 absolute, walang katapusang espada. Sugaw ng malakas si Vic at biglang inilabas ang isang espada. Nang makita ang eksenang ito, malamig na tumawa si Easton at sinabing may paghamak, mantes na humaharang sa kariton, pumunta ka at mamatay ng may kapayapaan ng isip.
Bagamat malakas ang espada ni Vic, hindi niya lubos na napakilos ang labis na enerhiyang espiritual ng langit at lupa sa pagmamadali. Natural lamang na hindi maihahambing ang kanyang galaw sa Grand Blazing Sun. Sa harap ng dakilang nagliliyab na araw, si Vic na ginagamit ang 7 absolute na walang katapusan na espada ay parang isang batang nagwawagayway ng espada. Baka sa mukha ni Vic ang kawalan ng pag-asa. Natuklasan niya na ang espada niyang ito ay hindi kayang yumuyugyog kahit kaunti sa nagliliyab na araw. Sa sandaling iyon, ang Grand Blazing Sun at ang 7 Absolutes Unended Sword ay malapit ng magbanggaan, isang nakakatakot hanggang sa sukdulang espada ang papalapit mula sa malayo, at agad na dumating. Putok. Nayanig ang lupa, noga ang mga bundok. Kahit ang isang true God Realm powerhouse na tulad ni Vic ay hindi rin kayang tumayo ng matatag. Ang mga Bone Devil na iyon ay nakakalat pa nga kung saan-saan dahil sa malakas na alon na ito. Si Easton ang unang nagdusa. Nakita niya lamang itong samuka ng sariwang dugo ng walang pakundangan, habang ang kanyang katawan ay lumilipad paatras, direktang tumama sa bundok na nasa likuran niya bago huminto. Tiningnan niya si Mateo na naglakad palapit mula sa gitna ng tambak ng mga Bone Devil na may pagtataka at hindi makapaniwalang tingin. Ang espadang ito ay pinakawalan ni Mateo. Ito. Anong nangyayari dito? Napakalakas na espada. Binitibas ni Mateo ang kanyang espada mula sa napakalayong distansya at nauna pang ang nakarating kahit nakalaunan ay nahuli ang pag-atake. Hindi lamang nito pinatay ang Grand Blazing Sun, kundi malubhang nasugatan pa nito si Easton. Ito. Paano ito nangyari? Gayon din, tiningnan ni Fatima ang figurang iyon ng may hindi mapapantayang pagkabigla. Ang pagbitaw ng espadang ito ay direktang naghukay ng daan mula sa gitna ng Bone Devil stack. Napakabilis ng bilis ni Mateo at sumugod na siya papunta sa hangganan ng hukbo ng mga Bone Fiend. Hindi pa nakakawala si Vic sa pagkabigla dahil sa espadang ito, hindi pa rin lumalabas ang saya ng pagkaligtas sa isang kalamidad. Nagulat siya sa galaw ng espadang ito. Dahan-dahang lumapit si Mateo. Habang nakatingin sa malubhang na sugatan na si Easton, malamig niyang sinabi, "Nakakatuwa ka talaga kung itinuturing mong kahinaan ang awa ng ibang tao. Wala kang magagawa. Walang talo sa parehong ranggo. Hindi ko talaga alam kung saan nanggaling ang kumpiyansa mo." Ang ekspresyon ni Easton ay sukdulan na pangit. Walang nakakaalam kung ito ba ay dahil sa labis na malala ang kanyang mga pinsala o dahil sa kahihiyan. Napakataas at napakamakapangyarihan niya ngayon, pakiramdam niya ay walang makakapagligtas kay Vic. Pero gamit ang isang backhand, sinampal siya ni Mateo. Tila nagmula ang espadang iyon sa kabila ng kalangitan, na napakalakas hanggang sa sukdulan. Kailangang malaman ng isa, sa pagitan ng espadang ito ay pinaghihiwalay pa rin ng hindi mabilang na mga demonyong may buto. Matapos pumatay ng hindi mabilang na mga Bone Devil ang espadang ito, maaari pa rin itong malubhang masugitan sa kanya pagdating dito. Gaano kalakas ang kapangyarihan nito? Paano kaya makakapaglabas ang isang tunay na Diyos ng pangalawang langit ng ganito kalakas at walang kapantay na espada? Ang kalaban niya ay isang fourth firmament true God. Sa totoo lang, lumabas na hindi naman talaga seryoso si Mateo hanggang ngayon. Nakakatuwa talaga. Noong nakaraan, medyo nandidiri akong bumaba sa antas ninyo, pero talagang ipinapalagay ninyo ang inyong sarili na isang mahalagang tao. Isang henyo. Walang kwenta ang mga henyo na kasing level ninyo sa harap ko. Ang pagpatay sa inyo ay kasing dali lang ng paglipad ng alikabok. Matalim na sabi ni Mateo, hanggang sa hindi naman lang naglakas loob na huminga ng malakas si Easton. Sa katunayan, kasing dali lang ng pagbaligtad ng kamay niya ang pagpatay kay Easton. Pero ang hindi alam ni Easton ay halos naubos din ng espadang ito ang banal na asensya ni Mateo. Naunawaan na ni Mateo ang batas pang-espasyo ng Fifth Firmament kamakailan lamang at nilikha ang galaw na ito ng espada sa loob ng Death Cultivation Space, na tinatawag na Sword Hollow Edge. Ang Sixth Firmament na nag-ugnay sa Spatial Law na Sword Dao at Spatial Law ng Fifth Firmament, napakalawak ng kapangyarihan nito. Bagamat makapangyarihan ang Grand Blazing Sun, sa harap ni Sword Hollow Edge, hindi ito dapat banggitin. Kung ipapakita ni Mateo ang galaw na ito gamit ang Fourth Firmament Origin Peel Realm, mamamatay din ang 100 Easton. Masyado lang talagang malaki ang gasto sa galaw na ito.
Kahit taglay ang purong banal na asensya ni Mateo, isang espada lang ang kaya niyang gamitin. Pagkatapos itong ipakita, para talaga iyong pagpikit ng mga mata at paghihintay sa kamatayan. Kaya't maliban na lang kung wala ng ibang alternatibo, ayaw ni Mateo na gamitin ang espadang ito. Ngayon lang, kung hindi dahil sa matinding pamimilit ni Easton, imposible ring magamit ni Mateo ang Sword Hollow Edge. Tutal, kung aasa siya sa dalawang kayamanan ng Empyrean Spirit, makakamit pa rin niya ang unti-unting paglusot. Ang mga salita ni Mateo ay nagpahiya sa lahat sa kanilang kawalan ng halaga. Sino sa mga taong kayang makapasok sa sinaunang larangan ng digmaan ng mga Diyos ang hindi isang mapagmataas na anak ng langit, mga nilalang na may dakilang kapalaran? Pero sa harap ni Mateo, wala silang kwenta. Henyo. Iyon ay para lamang magsilbing tontungan para maipakita na mas may talento si Mateo. Tumingin si Vic kay Mateo, baka sa mukha nito ang pagkagulat. Bigla niyang naalala, minsan nang sinabi ni Hogarth noong nasa Virtuous Wind Establishment, ang mga tao mula sa JN family na nakakita sa kapalaran ni Mateo bago pa man ito mahuli ay nabulag. Kaya naman, walang nang ahas na tumingin at tanging ang hula lang ay si Mateo ang may aura na lumalagpas sa emperador. Kung titingnan mo ngayon, ang aura ng emperador na nakapalibot sa katawan ni Easton at Fatima ay sadyang namumutla kumpara kay Mateo. Marahil ang mga nagawa ni Mateo sa hinaharap ay hindi lamang limitado sa kaharian ng Heavenly Emperor. 1985. Tahimik ang buong lugar. Ang tabi ni Easton ay tahimik pa nga na parang mga sikada sa taglamig. Ang lakas ng pakikipaglaban ni Mateo ay higit pa sa kanilang imahinasyon. Ang espadang iyon kanina ay maaaring hindi kayang harapin ang mga powerhouse ng Fifth Firmament True God, ngunit sapat na ito para mabaril ang Fourth Firmament True Gods ng isang beses. Sino sa kanila ang katapat ni Mateo? Ito. Kuya Croswell, isa itong hindi pagkakaunawaan. Isa itong hindi pagkakaunawaan, sabi ni Fatima na may nakakailang na tingin. Oo. Hindi pagkakaunawaan lang. Napakabuti ni Brother Croswell. Huwag kang makipagtawaran dyan sa mga katulad namin. Nang manguna si Fatima, sumunod din ang iba at humingi ng tawad. Natakot silang lahat sa espadang ito na isinagawa ni Mateo. Kaya paano pa nila nagawang kalabanan si Mateo? Sumulyap si Mateo sa lahat at sinabing may malamig na ngiti, hindi pagkakaintindihan. Hindi rin ba pagkakaintindihan na gusto niyong patayin si Vic? Nailang si Fatima nang sabihin niya, ito. Ito rin si Easton. Siya ang nandidiri sa nakita ni Brother Croswell, kaya sinadya niya tayong iliga. Nagbago ang mukha ni Easton at galit niyang sinabi, Fatima, ikaw. Ngumisi si Fatima at sinabi ko na sa iyo noon pa, huwag mong tutulan si Brother Croswell. Hindi mo maihahambing ang talento niya. Power. Nagalit si Easton kay Fatima, at muling samuka ng malaking dugo. Natawa si Mateo nang marinig niya ito. Pagkatapos ay nakangiti niyang sinabi, ganito pala. Kung gayon, patayin mo si Easton ngayon at patatawarin kita. Nagulat muna si Fatima, ngunit agad na nagpakita ng bahid ng kalupitan ang kanyang mga mata. Nagngingit-ngit ang kanyang mga ngipin at sinabing, sige. Nagbago ang mukha ni Easton at galit na sinabi niya, Fatima, ang lakas ng loob mo. Malamig na ngumiti si Fatima at sinabing, pasensya na, Kuya Liger. Gusto mong sisihin na hindi mo dapat nasaktan si Kuya Croswell. Swoosh! Isang mabilis at mabangis na liwanag ng espada ang dumating sa isang iglap. Ang kasalukuyang si Easton ay malubhang nasugatan, kaya paano niya mahahadlangan ang mabilis at mabangis na espadang ito. Isang espada lang at pinugutan ng ulo si Easton, patay na hanggang sa hindi na siya maaaring maging patay pa. Isang walang kapantay na henyo na nagtataglay ng isang emperador na aura ang bumagsak ng ganoon na lamang. Nang makita ni Vic ang eksenang ito, nakaramdam din siya ng kasiyahan sa kanyang puso. Ngayon lang, nang pinakawalan ni Easton ang Grand Blazing Sun, akala niya talaga ay patay na siya. Kahit gumawa ng hakbang si Mateo at iniligtas siya sa huli, ang ganitong uri ng kawalan ng pag-asa sa harap ng nalalapit na kamatayan ay nagdulot pa rin ng galit sa kanyang puso. Medyo hindi niya alam kung bakit hindi kumilos si Mateo kundi gusto niyang ipagawa sa iba ang trabaho. Gamit ang lakas ni Mateo, kahit ang pagpatay kay Fatima ay ganoon din.
Paano niya nalaman na hindi kayang magpakawala ng pangalawang espada si Mateo ngayon? Kanina, bago bumalik si Mateo, nakalunok na siya ng ilang Pildores para sa paggaling mula sa Divine Essence, at kasalukuyan siyang nagbabalik ng lakas ng walang humpay. Kailangang aminin, ang Qinghong Battle Armor na ito ay mayroon pa ring benepisyo, na maitago ang kanyang tunay na sitwasyon. Ang kanyang banal na asensya ay kasalukuyang nauubos na, ngunit hindi ito masabi ng iba. Ang dahilan kung bakit niya ginawa iyon ay para lamang bumili ng oras. Pero matagal nang determinado si Vic na harapin si Mateo. Kahit nagdududa siya sa sarili, hindi niya ito sinabi ng malakas. Pinatay si Easton gamit ang isang espada, sinabi ni Fatima nang may ngiti na parang nangungutya, nasisiyahan ba si Brother Croswell? Tumango si Mateo at sinabing, mabuti na lang at mayroon kang sinseridad. Ang bagay na ito ay itinuturing na balewala na. Gumaan ang loob ni Fatima at sinabi niya, kapatid na Croswell, ang buto ng emperador na ito ay kayang magpatawag ng napakaraming makapangyarihang mga demonyong buto. Ano ang dapat nating gawin? Pumikit si Mateo at malamig na sinabi, Teka. Hindi sigurado si Fatima. Sumulyap si Mateo sa kanya at sinabing, ang mga naghahangad sa emperador na ito ay malamang hindi lamang iilan sa atin. Hintayin mong dumating ang iba at magkita-kita, sabay-sabay tayong pupunta roon. Kung sino ang makakakuha ng buto ng emperador, depende iyon sa kanilang sariling kakayahan. Tungkol dito, natural na hindi nang ahas si Fatima na magsalita pa. 2 beses lang siyang tumawa ng mahina at umatras sa isang tabi. Gaya nga ng inaasahan ni Mateo, sa sumunod na kalahating buwan, sunod-sunod na namang dumating ang ilang tao sa Bone Devil Ridge. Nagulat si Vic nang matuklasan niya na ang mga nagkamit ng maswerteng pagkakataon ay hindi lamang ang kanilang grupo. Maraming tao ang nakalusot upang maging mga true god ng Fourth Firmament. Mayroon pang ang isang tao na ang lakas ay umabot na sa tugatog ng Fourth Firmament True God Realm, isang hakbang na lang ang layo para maging isang Fifth Firmament True God. Bagamat hindi masyadong tumaas ang lakas ng ilang tao, malamang na nakakuha rin sila ng ilang makapangyarihang kayamanan. Kung hindi rin sila maglalakas loob na madaling makapasok sa Bone Devil Ridge. Napakarami talaga ng maswerteng pagkakataong natitira sa Ancient God Battlefield na ito. Siyempre, ang mga squad na unang lumabas ay naging napakakalat na ngayon. Hindi na kailangang magtanong pa. Ang mga mahihinang iyon ay malamang na naging bahagi na ng Ancient God Battlefield magpakailanman. Pati si Easton, ang emperador na ito na may aura na nakapalibot sa kanya, namatay na rin, lalo na ang mga imperial aura na ito. Matapos malaman ang tungkol sa sitwasyon dito, tumigil ang lahat ng mga makapangyarihang iyon. Sa oras na ito, malinaw na oras na para magsama-sama. Sa pamamagitan lamang ng pagtutulungan ng lahat at pagkakaisa ng kanilang mga hangarin ay saka lamang nila malalampasan ang hukbong ito ng mga demonyong buto. Siyempre, may mga taong nakadama na pinalalaki nito ang mga bagay-bagay para mag-alarma. Hindi sila naniniwala na ang sitwasyon ay lubhang malala. Ang resulta ay natural na pinagpira-piraso ng nakakatakot na hukbo ng Diablo na may buto. Pagkatapos ng isang buwan, ang mga makapangyarihang tao na nagtipon dito ay humigit kumulang 50 hanggang 60 katao na. Ang mga 50 hanggang 60 kataong ito, ang kanilang mga kalakasan ay hindi malaman kung gaano karaming beses na mas malakas kumpara noong nakaraan bago sila pumasok sa larangan ng digmaan na ito. Sa oras na ito, isang binata na nakasuot ng asul na damit ang lumapit sa gitna ng lahat at sinabi sa malinaw na boses, sa aking palagay, ang mga taong gustong makipagkompetensya para sa buto ng emperador ay dapat na nandito na. Gamit ang ating lakas, dapat ay sapat na ito para malusutan ang hukbo ng Diablo ng buto. Bakit hindi na lang subukan ng lahat ngayon? Paano? Ang binatang nakasuot ng asul na damit na ito ay siyang tunay na makapangyarihang Diyos ng ika-4 na langit na tinatawag na Jerwin. Ang kanyang orihinal na lakas ay hindi kapansin-pansin sa grupo ng mga henyo. Ngunit ilang buwan pa lamang ang lumipas, at nakatayo na siya sa tuktok. May maangas at kakaibang dating ang tono ni Jerwin, malinaw na inilalagay ang kanyang sarili sa pwesto ng grupong ito ng mga pinuno ng bayan. Hey! Sabi mo aalis na tayo.
Itong batang Panginoon, gusto ko pa ring umalis pagkatapos ng ilang araw, hindi ba? Tigilan mo na ang pagkukunwari. Sino ka ba sa tingin mo? Sa pagkakataong ito, isang napakapanghamak na boses ang narinig, hindi man lang nagbigay ng mukha kay Jerwin. Isang pangungusap ang nakapukaw ng atensyon ng lahat. Dumating ang isang magandang palabas. Ang taong sumagot ay tinatawag na Ariel. Isa rin siyang tunay na Diyos ng ikaapat na langit. Sa naging pananaw ni Jerwin, halatang hindi siya natuwa. Nang marinig ito ni Jerwin, tumawa siya. Swoosh! Biglang gumalaw ang kanyang figure, kasabay ng kanyang bilis na naging napakabilis. Kasabay nito, ang tunog ng pagwasak sa hangin ay dumating kasabay ng isang alulong. Para maglakas loob sumagot si Ariel, malinaw na handa siya, agad na itinaas ang kanyang espada upang harapin ang kalaban. Putok! Isang malakas na kalabog ang sumunod, at nabali ang espada ni Ariel kasabay ng isang kalabog. At ang ulo niya ay direktang nadurog sa sapal na parang pakwan. Tahimik ang lahat na parang mga sikada sa taglamig. Ang tungkod na iyan ay isang kayamanan ng mga espiritu ng Empyrean. Hindi lang iyan, ang lakas niya ay talagang kahanga-hanga. Mukhang hindi naman talaga maliit ang swerteng nakuha nitong si Jerwin. Sunod-sunod na hiyawan ang umalangaw-ngaw sa paligid. Malinaw na nagulat sila sa mabilis at mabangis na pamalo na ito. Natural lang na hindi na kailangang sabihin pa ang lakas ni Ariel. Dahil isa siyang fourth firmament true God, ipinahiwatig na niya na magiging isang problematikong kalaban siya. Pero sa ilalim ng pamalo ni Jerwin, hindi talaga siya nakayanan kahit isang galaw. Tahimik na pinanood ni Mateo ang eksenang ito. Nang makita ang pamalo na ito, bahagyang naging matamlay ang kanyang mga mata. Ang lakas talaga nitong si Jerwin. Itinabi ni Jerwin ang patpat at tumayo ng tuwid, malamig na sinabi, sino pa ang may tutol? Sino pa ba ang may mga pagtutol pa rin? Isa-isang tumayo ang lahat at nagtipon-tipon. Malinaw na naghahanda silang sugurin ang hukbo ng Bone Devil. Sa katotohanan, ang mga taong dumating nitong mga nakaraang araw ay pakaunti ng pakaunti. Maipapalagay na kakaunti ng kakaunti ang mga taong darating kung maghihintay lamang sila. Ang patuloy na paghihintay ay pagsasayang lamang ng oras. 1986. Man! Kayong mga tao riyan, hindi pa rin pumupunta rito. Baka may mga pagtutol kayo. Nakita ni Jerwin na hindi gumalaw si Mateo at hindi mapigil ang kumunat ang kanyang mga noo. Hindi niya inaasahan na ngayong nakamit na niya ang paghanga, mayroon pa ring mga taong hindi alam kung ano ang makabubuti para sa kanila. Dahil hindi gumagalaw si Mateo, hindi rin naglakas loob na gumalaw si Fatima. Malakas si Jerwin, pero matibay din si Mateo. Hindi niya alam kung sino sa pagitan ni Jerwin at Mateo ang mas makapangyarihan, ngunit walang duda, kasing dali lang ng pagpitik ng kanyang kamay para gustuhin siyang patayin ni Mateo. Kay kapatid na Croswell, mukhang hindi ba dapat pumunta rin tayo roon? Maingat na tanong ni Fatima. Sumulyap si Mateo sa kanya at malamig na sinabi, gusto mo nang umalis, umalis ka na. Maghihintay pa ako ng kaunti. Nanigas ang ekspresyon ni Fatima, at malungkot ang kanyang mukha. Pupunta ako. Maglalakas loob ba akong pumunta? Nasaktan na kita ng husto, Lolo, dati? Kung lalapitin ko talaga yan at susuntukan mo ako mula sa likuran, hindi ba't kailangan ko pa ring makipagkita kay Haring Yama? Pero, kung hindi ako pupunta, hindi ba ako masasaktan ni Jerwin, ang dakilang Diyos na mamamatay tao na ito? Nahirapan si Fatima habang nakatayo roon ng alanganin. Nang makita ni Jerwin na hindi siya pinansin ni Mateo, agad siyang nagalit ng husto. Pero, nang makita niyang si Fatima ay talagang maingat sa isang second firmament true God, medyo nagulat siya sa kanyang puso. Kung titingnan ang ekspresyon ni Vic at ng iba pa, tila si Mateo ang nasa sentro ng grupong ito. Bata, kinakausap kita. Hindi mo ba ako naririnig? Tumingin si Jerwin kay Mateo at sinabi sa seryosong boses. Hindi madaling paksain ang hukbong ito ng mga demonyong may buto. Dapat tayong maghintay pa ng kaunti. Ang isang karagdagang tao ay isang karagdagang bahagi ng lakas, malamig na sabi ni Mateo. Personal siyang sumugod sa harap ng hukbo ng Bone Devil, at natural niyang alam kung gaano kahirap ang hukbong ito ng Bone Devil.
Hindi dapat tingnan ng mga tao kung paano siya nakalusot at nakawala ng mag-isa, dahil hindi lahat ay may kasing kapal na banal na diwa na tulad niya. Sa pagharap sa napakaraming demonyong may buto ng fourth firmament true God, kapag naubos na ang banal na asensya, ito ang magiging resulta ng paghihintay sa kamatayan. Bukod pa rito, iba-iba rin ang lakas ng mga bone devil na ito. Kung mahihina ang mga yan, kayang-kaya silang patayin ni Mateo sa isang galaw lang. Malalalakas, kahit siya ay nahirapang hawakan ang mga ito. Kahit malakas si Sword Hollow Edge, isang sword move lang ang kaya niyang pakawalan. Dahil hindi niya naabot ang huling paraan, natural na hindi niya gagamitin ang galaw na ito. Maliban na lang, hindi alam ni Jerwin ang mga ito. Dahil hindi nagsasalita si Mateo, natural na hindi naglakas loob si Fatima na sabihin ang mga bagay-bagay. Nang marinig ang mga sinabi ni Mateo, nalungkot si Jerwin at sinabi sa malamig na boses, mukhang may isa pa ring hindi alam kung ano ang makakabuti para sa kanila. Kalimutan na natin yan. Dahil hindi pa sapat ang puwersang pangharang kanina, gumawa na lang tayo ng isa pa. Ang Jerwin na ito ay malinaw na isang taong determinado sa pagpatay, agad na umaatake, direktang nagiging ang after image, at sumugod. Tatak ng buhay at kamatayan. Matagal nang handa si Mateo. Biglang dumagundong ang life and death seal, sinalubong ang kamangha-manghang pamalo ni Jerwin. Putok. Umatras ang dalawang tao ng tigi-isang dosenang hakbang bago halos hindi mapatatag ang kanilang mga katawan. Malaki ang ipinagbago ng ekspresyon ni Jerwin. Hindi niya inaasahan na isang maliit na second firmament true God ang talagang tinamaan niya. Napatumba niya ang isang fourth firmament true God sa isang suntok lang kanina. Paano naging ganito kalakas ang batang ito? Lihim na nagulat si Jerwin. Nagbago ang mga mukha ng iba. Akala nila, sa pagbagsak na ito, siguradong mabubugbog din si Mateo. Pero sino ang mag-aakala na ligtas at maayos si Mateo? Siyempre, hindi nila iisipin na ganito lang kalakas ang taglay ni Jerwin. Talagang medyo nagpigil siya sa suntok na ito. Pero kahit medyo napigilan ito, hindi rin ito ang kayang tiisin ng mga ordinaryong fourth firmament true gods. Ngayon, madali lang itong nalutas ng isang second firmament true God. Sa wakas ay naunawaan na nila kung bakit maingat si Fatima sa lahat ng aspeto. Ang ekspresyon ni Jerwin ay napakapangit. Sa simula ay gusto niyang pumatay ng mga tao para humanga. Pero sino ang mag-aakala na makakasalubong niya ang isang matigas na karakter, at matatanggap ang suntok nito ng walang kahirap-hirap? Punk, magaling ka. Dahil gusto mong maghintay dito, dahan-dahan ka lang maghintay. Kapag nakuha na natin ang buto ng emperador, tingnan mo kung ano ang gagamitin mo para maging mayabang. Malamig na sabi ni Jerwin. Ngumiti si Mateo at sinabing, sige. Sumanghel si Jerwin ng malamig, ngunit lumingon siya kay Fatima at nagtanong, sasama ka o hindi? Nagbago ang mukha ni Fatima at hindi niya maiwasang mapatingin kay Mateo, ngunit natuklasan niyang naglalakad na pala si Mateo sa isang tabi. Malinaw na nakita na ni Jerwin na hindi magkasama sina Fatima at Mateo. Aalis na ako. Nagngingit-ngit si Fatima at sinabi. Hindi pa siya nakaranas ng ganito kalaking paghihirap sa buong buhay niya. Pero natakot siya. Natatakot siyang basagin ni Jerwin ang utak niya gamit ang pamalo. Isa iyan sa kayamanan ng mga espiritu ng Empyrean. Ang bagay na ito sa kamay ni Jerwin ay may mas malakas na kapangyarihan kaysa sa mga bagay na nasa kamay ni Mateo. Kung tutuusin, ang kaharian ni Jerwin ay higit pa sa dalawang maliliit na kaharian na mas mataas kaysa kay Mateo. Humph, matino ka naman. Sabi ni Jerwin kasabay ng malamig na pagsinghot. Ganito lang, nagdala si Jerwin ng 40 hanggang 50 katao at sumugod agad sa hukbo ng Bone Devil. Tiningnan ni Vic ang grupo ng mga taong ito at sinabing may malamig na ngiti, isang grupo ng mga bulag at pabaya na tao. Iniisip nila na sa pamamagitan ng pagkakaroon ng kaunting swerte, hindi na sila matatalo. Tingnan mo sila. Hindi nila alam kung paano sila namamatay. Iniisip ba talaga nila na napakadaling makuha ang buto ng emperador? Ngumiti si Mateo at sinabing, hindi pwedeng pilitin, hayaan na natin sila. Mabuti na lang para sa atin. Gamitin natin ang pagkakataong ito para mapino natin ng kaunti ang mga labi ng Empyrean.
Mas lalo lang nitong mapapahusay ang ating lakas. Napakaraming tao noon, hindi rin nila maaaring dalhin ang mga labi ng Empyrean para pinuhin. Ngayong wala na ang lahat, wala na silang anumang pag-aalinlangan. Katulad nito, sinimulan ng 5 tao na pinuhin ang mga labi ng Empyrean. Ang lakas ng iilang tao ay lumalaki rin sa bilis na nakikita ng hubad na mata. Pinino ni Dowles ang lahat ng kanyang lakas para sa mga labi. Bagamat lumipas na ang hindi mabilang na taon, at ang enerhiya sa loob ng mga labi ay nawala rin ng malaki, para sa kanila, ilang martial artist na kakapasok lang sa True God Realm, isa pa rin itong mahusay na tonic item. Pagkalipas ng 2 araw, naabot na ng kaharian ni Mateo ang huling yugto ng Second Firmament Origin Peel Realm, dahilan para muling tumaas ng malaki ang kanyang lakas. Kung tungkol naman sa iba, medyo mas mabagal ang kanilang bilis ng pagpino, ngunit mabilis din silang sumulong. Sa halip, si Jinyang ang talagang nakarating sa 4th Firmament True God Realm ng sabay-sabay. Nagdagdag ang kanilang squad ng isa pang middle stage True God Realm. At sa oras na ito, isang kaguluhan ang nangyari. Sumugod palabas si Jerwin mula sa hukbo ng Diablo ng buto sa unahan. Ang iba ay sumunod ng malapit sa akin, lahat ay sumusugod din palabas. Ngunit ang mga katawan ng mga taong ito ay halos may mga sugat. Maliwanag, nagtamo sila ng matinding mga pinsala. Napakaluwag ng panig na ito. Nakita ni Jerwin si Mateo pagkalabas niya, at hindi mapigilan ang kanyang tingin na maging seryoso. 2 araw pa lang, bakit biglang lumakas ng ganito ang punk na ito? Kahit hindi pa siya nakakarating sa 3rd Firmament True God Realm, medyo napakabilis ng cultivation speed na ito, di ba? Talagang may mga kayamanan sa katawan ng iilang taong ito. Napakapangit ng ekspresyon ni Jerwin. Tama nga ang sinabi ni Mateo. Sumugod sila sa layong ilang libong talampakan ng sabay-sabay. Ngunit habang papalayo sila sa harap, ang mga buto ng 4th Firmament True God ay lalong dumarami. Hindi na sila makatakbo pa. Sa pagpapatuloy pa, isa-isa na lamang silang malipol. Wala silang ibang magawa. Ang magagawa lang nila ay ang bumalik at maghasik ng buhay pabalik. Gumugol sila ng 2 araw pabalik-balik. Matapos isantabi ang kanilang mga pinsala, bumalik sila sa kanilang orihinal na pwesto. Labis na nakapanlulumo. Nang makita silang lahat ni Vic, hindi niya napigil ang humagalpak ng tawa at sinabing, "Hahaha, mga hanggal kayo." Sinabi na ni Mateo na huwag mag-alala. Ang isang karagdagang tao ay isang karagdagang bahagi ng lakas, pero ayaw niyong makinig. Dahil dito, alam na ninyo ang husay ng hukbong ito ng mga butong demonyo, hindi ba? Ang mukha ni Jerwin ay naging kasing itim ng ilalim ng palayok ngunit hindi niya magawang tumanggi. Malakas ang kanilang hanay, ngunit sa pagharap sa hukbong ito ng mga demonyong buto, tanging pagkatalo lamang ang kanilang maibabalik. 1987. Dati, mahigit 50 katao ang pumunta. Ngayon, wala pang 40 ang bumalik. Mabuti na lang at ang mga natitira ay pawang mga piling tao. Sila ay halos lahat ng mga tunay na Diyos ng ika-4 na firmament. Ang mga taong ito ay pawang may mga sugat sa kanilang mga katawan, at ang kanilang mga ekspresyon ay nagpapakita ng matinding panghihinayang. Kung alam lang nila noon pa, malamang nakinig sila kay Mateo. Nang maalala ang mababangges at baliw na mga demonyong iyon, nakaramdam ang mga taong ito ng lamig sa kanilang mga gulugod. Hinahanap mo ang kamatayan. Sumigaw si Jerwin ng malamig at sinuntok si Vic gamit ang pamalo. Tatak ng buhay at kamatayan. Paano siya hahayaang gawin ni Mateo ang gusto niya? Ikinumpas niya ang kanyang kamay, at isa itong life and death seal. Putok. Hindi gumalaw si Mateo, ngunit sumugod si Jerwin paatras, habang ang kanyang bibig ay puno ng dugo. Labis na nabahala si Jerwin sa kanyang puso. Hindi niya nakita si Mateo sa loob ng 2 araw, ngunit ganito pala kalakas ang lakas ni Mateo. Kailangan malaman ng isa, pareho pa rin silang malakas dati. Ngayon, napigilan na talaga siya ng kabilang panig. Bagamat napakalaki ng kanyang konsumo sa hukbo ng mga demonyong buto, ang lakas ng pamalo na ito ngayon ay hindi mas mahina kaysa sa pamalo na iyon noon. Sa parehong galaw, napigilan siya, masasabi lang nito na mas malakas ang kalaban. 2 araw ka ng labis na nagtrabaho at may lakas ka pa para magpakahirap.
Kung ako sa iyo, mas magiging masunurin ako ng kaunti. Kahit hindi kaaya-aya sa pandinig ang mga sinabi ni Vic, hindi naman siya nagkamali ng sinabi. Hinimok kita dati, pero ikaw ang kumilos ng walang ingat, na pumipinsala sa buhay ng lahat, malamig na sabi ni Mateo. Tahimik ang iba na parang mga sikada sa taglamig, ngunit ganoon din ang nararamdaman nila sa mga sinabi ni Mateo. Nagliyab ang mga mata ni Jerwin habang nagngingit-ngit ang kanyang mga ngipin at sinabing, napakagaling mo. Pagkatapos kong mabawi ang banal na asensya, ayusin natin muli ang issue. Malamig na sabi ni Mateo, sasamahan kita anumang oras. Nang mga sumunod na araw, lahat ay nakabawi na ng sigla. Bagamat nagbitaw si Jerwin ng masasakit na salita at labis na nadismaya kay Mateo, naunawaan din niya na ang lakas ni Mateo ay sapat na para mailagay sa parehong kategorya niya. Ang lakas ni Mateo ay lubhang kapaki-pakinabang para masira ang hukbo ng Bone Devil. Kahit anong sama ng loob mo, hintayin mo munang matapos ang hukbo ng mga butong demonyong ito bago magsalita. Tunay nga, nang sumunod na 2 buwan, sunod-sunod na dumating ang ilan pang tao. Mabilis na bumalik ang bilang sa mahigit 50 katao. At ang mga taong ito na dumating kalaunan, bawat isa sa kanilang lakas, walang sino man ang hindi mahina. Ang mga taong ito ay naantala lamang ng napakatagal dahil sa hindi inaasahang pagkikita nila. Ang kanilang lakas ay likas na malakas. Pero walang balak si Mateo na sumugod. Hanggang sa lumipas ang 2 buwan, at umabot na sa 70 ang bilang ng mga tao, saka lamang dahan-daang tumayo si Mateo. Hahamonan ko ang hukbong ito ng mga butong demonyo, sino ang handang sumama? Malinaw na sabi ni Mateo. Hindi gumalaw si Jerwin, ngumiti lang siya ng malamig at sinabing, hey, ikaw ang nagsabing huwag umalis, ikaw rin ang nagsabing umalis. Ngayon, mahigit 100 tao na lang ang natitira at nang ahas kang sugurin ang hukbo ng butong demonyo. Tiningnan siya ni Mateo at malamig na sinabi, iba ako sa iyo. Sumimangot si Jerwin at sinabing may malamig na ngiti, sa anong paraan tayo naiiba? Sa tingin ba talaga ninyo ay mas malakas ang lakas ko kaysa sa inyo? Kayong lahat, huwag kayong makinig sa kanya. Sa pinakamabuti ay kapantay ko siya. Kung hindi ko ito malampasan, maaari kaya niya itong malampasan. Nagpalitan din ng tingin ang iba, hindi alam kung paano magdedesisyon. Tutal, ang mga taong pumasok noon ay pawang nagkaroon ng psikolohikal na trauma. Nang makita ang ekspresyon ng ibang tao, si Jerwin ay may malamig na ngiti sa kanyang mukha. Gusto kong makita kung paano ka maglaro. Malamig na sabi ni Mateo, sa pagsusulong sa hukbong ito ng mga butong demonyo, ang ating pangkat ang manggenguna. Ang iba ay maaaring sumunod at sumuporta gamit ang mga koordinadong aksyon. Pagkasabi niya nito, nagulat ang iba. Nang dalhin sila ni Jerwin upang sugurin ang hukbo ng Diablo na may buto, ang lahat ay pinamunuan at inatake ng iba. Bagamat ang kanyang lakas ang pinakamalakas, ang pagsisikap na kanyang ginawa ay hindi talaga maituturing na pinakamalakas. Ang mga anak ng tadhana na napatay ng mga Bone Devil ang siyang naglabas ng pinakamalakas na lakas. Nakuha nila ang halos lahat ng lakas ng putok. Pero ngayon, si Mateo na mismo ang manggenguna sa pag-atake, ibig sabihin ay makakaharap niya ang pinakamaraming Bone Devil, at kailangan din niyang harapin ang pinakamalakas na Bone Devil. Ganoon ba kabuti ang puso ng batang ito? Desente naman ang lakas niya, pero hindi rin naman ito umaabot sa puntong ilalagay niya ang sarili niya sa panganib, di ba? Ito. Hindi naman siguro isang tukana o isang masamang balak, di ba? Pagkarinig sa mga sinabi ni Mateo, ang unang reaksyon ng lahat ay parang may problema. Tutal, ang ganitong uri ng walang pag-iimbot na bagay, walang sino man ang gagawa. Natural lang na hindi si Mateo ang isang taong mabait, kusang loob na inilalagay ang sarili sa panganib. Kung hindi lang siya ang manggenguna sa pag-atake, gaano man karami ang mga tao, imposibleng makalusot pa rin ito. Ang puntong ito, matagal na niya itong pinag-isipan noon. Habang palalim ang kalaliman, lalong lumalakas ang mga Bone Devil na iyon. Kahit na makapal ang kanyang banal na asensya, hindi rin ito kakayanin ang ganitong uri ng pagkonsumo. Tutal, masyadong marami naman ang mga numero. Kung hindi dahil dito, matagal na sana niya itong nilinis mismo.
Sa tabi, tuwang-tuwa si Fatima at dali-daling sinabi, "Kapatid na Croswell, susunod ako sa iyo." Tumango si Mateo at hindi na nagsalita. "Para saan ka magpapanggap? Magiging mabait ka naman. Hindi naman siguro may mali siya ka, gusto mong bihagan ang lahat, di ba?" Sabi ni Jerwin nang may malamig na ngiti. Sumagot si Vic nang may malamig na ngiti at may paghamak na sinabi, "Minsan nang nag-iisang nag-amok si Brother Croswell pabalik mula sa isang lugar na ilang libong talampakan ang layo. Kung hindi niya kayang linisin ang hukbong ito ng mga butong demonyo, wala nang makakalinis nito. Isang bato ang pumukaw ng 1,000 alon. Ano? Nag-iisa. Mula sa kung saan ilang 10,000 talampakan ang layo. Ito. Imposible ito. Kahit na isa itong fifth firmament true God, kung mahuhulog sila sa isang mabigat na pagkubkob, tiyak na kamatayan din iyon, tama ba?" Ang unang reaksyon ng lahat ng marinig ito ay kalokohan lamang ito. Bagamat malalakas ang fifth firmament true gods, hindi rin nila nakayanan ang pagkaubos ng napakaraming fourth firmament true gods. Hindi ninyo kailangang magduda, nakita ko ito mismo. Si Brother Croswell nga ay talagang nakatakas mula sa hukbo ng dyablo na may buto ng mag-isa. Kung palalampasan ang pagkakataong ito, walang makakakuha ng buto ng emperador, wika ni Fatima sa tamang oras. Sa oras na ito, ang mga tao sa koponan ni Fatima ay namatay na, at siya na lamang ang natira, isang nag-iisang general na walang hukbo. Ang pagnanais na makuha ang buto ng emperador, ang pagdepende kay Mateo ang tanging pagpipilian niya. Habang nagdududa pa rin ang lahat, isinama ni Mateo si Vic at ang iba pa at nakarating sa hangganan ng hukbo ng Bone Devil. Muling gumapang palabas ng lupa ang hukbo ng dyablo na may buto, bawat isa ay nagpapakita ng kanilang mga pangil at nakawayway na mga kuko. Napakabangis. Malinaw na sinabi ni Mateo, "Kung wala ang tulong ng lahat, wala akong tiwala na makakalusot ako. Pero minsan ko lang ito susubukan. Kung mabaygo ako, susuko na ako sa buto ng emperador." Sa oras na iyon, dapat mag-isip ang lahat ng ibang paraan. Ngayon, ang mga gustong makakuha ng buto ng emperador, magpatuloy kayo. Tulad ng sinabi niya, biglang dumagundong ang Stellar War banner ni Mateo, na direktang nagbukas ng isang madugong landas. Pagkatapos, isinama niya si Vic at ang iba pa, sumugod sa hukbo ng Bone Devil nang hindi man lang lumilingon. Yaman ng espiritu ng mga Empyrean. Dalawang kayamanan ng espiritu ng mga Empyrean. Ganito pala. Pinangungunahan na ni Brother Croswell ang kanyang mga tauhan para sumugod. Ano pa ang inaalanganin natin? Sumugod na. Pagkatapos mag-usap, sumunod agad ang mahigit 100 tao. Unti-unting lumalayo ang mga figure ni Mateo at ng iba pa. Kaya wala na silang gaanong oras para mag-atubiling. Ang mga salita ni Mateo, na nagpapakita ng mga kayamanan ng Empyrean Spirit, kasama ang pangunguna sa kanyang mga tauhan sa isang pagsalakay, ay nakasakop na sa karamihan ng mga tao. Kung ikukumpara kay Jerwin, malinaw na mas kapanipaniwala si Mateo. Hindi niya pinilit ang lahat na sumali at nangunguna pa nga siya, nangunguna sa kanyang mga tauhan. Sa paghahambing, ang antas ay agad na naitatag. Ang mga taong nag-atubili ay lalong umunti. Lahat ay sumunod na parang tubig alon. Walang humpay na kumurap ang ekspresyon ni Jerwin. Gusto niyang siya ang mamuno, pero sa huli, nagkamali siya. Ngayon, dahil pinipilit niya itong sumunod kay Mateo, ayaw niya talaga. Pero kung tutuusin, imposibleng malusutan ang hukbo ng Bone Devil. Sa huli, nagngingit-ngit siya at sumugod sa hukbo ng Bone Devil. 1988. Dahil nangunguna si Mateo sa pagsalakay, napakabilis ng pagsulong ng koponan. Sa mga lugar kung saan narating ng Stellar War banner, may mga tambak ng mga bali na buto. Yung mga taong kasama ni Jerwin dati, pakiramdam nila ay ibang-iba na ang sitwasyon. Napakadali lang pala noong daan. Kahit na mapanganib pa rin ito, ibang-iba ito kumpara noong nakaraan. Dahil natatalo na ni Mateo ang mga kalaban ng tuluyan, nawalan na ng gaanong natitira pang pressure sa katawan ng bawat isa. Gamit ang 74th Firmament True Gods, ang puwersang ito ay lubos na makapangyarihan, halos hindi makatwirang sumusulong sa buong daan. Kung alam lang natin noon pa, sana naghintay pa tayo ng matagal at pumasok kasama si Brother Juan. Nakakatakot talaga ang lakas ni Brother Croswell.
Hindi ba niya alam ang pagod? Hahaha, ang galing. Hinabol tayo ng husto ng grupo ng mga kalansay na ito noong nakaraan. Sa pagkakataong ito, sa wakas ay maitataas ko na ang baba ko. Sa huling labanan, gustong gamitin ni Jerwin ang iba bilang panangga at natural lamang na tumangging sumugod. Kaya naman, lahat sila ang naging pantirya ng pag-atake. Walang pinipiling umatake ang mga Bone Devil na iyon. Natural lang na gumuho sila ng walang tigil. Pero sa pagkakataong ito, naaga ni Mateo ang karamihan ng mga armas. Sumuporta lamang sila sa pamamagitan ng koordinadong aksyon mula sa mga panig, natural na mas madali ito. Bukod pa rito, sa pagkakataong ito, ang lakas ng bilang ay nagkaroon ng napakalaking pagtaas kumpara noong nakaraan. Kaya naman, natural lang na hindi sila nakaramdam ng matinding pressure hanggang ngayon. Sa likuran ng pangkat, ang pamalo ni Jerwin ay iwinagayway na parang hangin, ngunit ang gulat sa kanyang puso ay hindi mailarawan gamit ang mga salita. Sa simula, nagkimkim siya ng saloobin ng pagmamalaki sa kasawian ng iba. Sa ganitong antas ng pagkonsumo, hindi na kayang tiisin ni Mateo ng matagal. Pero mahigit 2 oras ang lumipas sa isang iglap. Tila umiinom pa rin si Mateo ng stimulants. Tila nasa tugatog na ang kanyang sigla nang walang kahit kaunting senyales ng pagbaba. Alam ito ni Jerwin. Kung ipagpapatuloy niya ang ganitong antas ng pakikipaglaban, hindi siya makakatagal ng ganito katagal. Tao pa rin ba ang lalaking ito? Gayunpaman, hindi rin ito naging maayos sa buong proseso. Habang papalapit, lalong lumalakas ang mga Bone Devil. Ang mga Bone Devil ng Fourth Firmament True God ay lalong dumarami. Nang mga panahong iyon, ang lakas ng ilang Bone Devil ay halos kapantay na ng Fifth Firmament True God. Kahit si Mateo ay nakaramdam din ng kaunting pagod. Bumagal ang pagsulong ng koponan, at unti-unti ring lumitaw ang mga nasawi. Ang mga anak ng tadhana ay wala na ring katahimikan gaya ng dati. Sa huli, sumuko na lang si Mateo sa Stellar War Banner at direktang nagpakawala ng sunod-sunod na Life and Death Seal. Bagamat ang Stellar War Banner ay isang kayamanan ng mga espiritong Empyrean, hindi nito nailabas ang tunay nitong kapangyarihan sa mga kamay ni Mateo. Napakababa ng kanyang kaharian. Kung pag-uusapan ang kapangyarihan ng Life and Death Seal ay mas malakas. Siyempre, napakalaki rin ang konsumo ng Life and Death Seal sa banal na asensya. Kahit nataglay niya ang kalisayan ng kanyang banal na asensya, medyo nahihirapan pa rin itong pagkasyahin ang mga pangangailangan. Walang kahit kaunting pag-aalinlangan, agad niyang nilunok ang ilang Divine Essence Recovery Medicinal Pills. Lahat kayo, huwag nang magatubiling pa. Bilasan ninyo at gamitin ang anumang galaw na mayroon kayo. Kung hindi, mamamatay tayong lahat dito. Ilang libong talampakan na lang ang layo mula sa bundok ng buto. Lahat kayo, magsitayo kayo. Sabi ni Mateo sa malinaw na boses. Naunawaan niya sa kanyang puso na bukod sa kanilang koponan, ang koponan na ito ay pawang may itinatagong motibo. Maraming tao ang hindi ginamit ang kanilang buong lakas. Iniingatan pa rin nila ang kanilang killing move, naghihintay na agawin ang Emperor Bone sa huli. Sa isang mabilis na sulyap sa paligid, nagmamadali na sila papunta sa paanan ng bundok ng buto. Ang paligid ay halos pawang mga Bone Devil ng Fourth Firmament True God. Imposible nang gustuhin pang bumalik. Sa kanilang kasalukuyang kalagayan, walang banal na diwa na hahayaan silang pumatay pabalik. Walang daan pa atras, ang kailangan lang gawin ay ang pagsulong. Ang sunod-sunod na Life and Death Seal ni Mateo ay nagpagulat sa lahat at napanganga. Mayroon pa rin ba talagang ganitong dula? Kapag lumalaban ang lahat, karaniwan ay hindi sila naglalabas ng malalaking galaw maliban na lang kung ito ang huling paraan. Pero sunod-sunod na malalaking galaw ang inihagis ni Mateo na parang libre. Ang mahalaga ay napakarami talagang kayang ilabas ni Mateo. Ang lalaking ito ba? Talaga bang isang tunay na Diyos ng Second Firmament? Pow! 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 Paulit-ulit ang mga sigawan, at lalong lumalala ang mga nasawi sa pangkat. Ang bilis ng pagsulong ng koponan ay lalong bumagal. Ang mga Bone Devil na natural nilang kakaharapin ay lalong dumarami. Bukod pa rito, ang lakas ng mga Bone Devil ay lalong lumakas, kaya maraming tao ang hindi nakayanan ito. Maging si Mateo ay unti-unting nawala ng pag-asa.
Hindi niya inakalang ganito pala kalakas ang kalakasan ng mga Bone Devil na ito sa likuran. Kahit gumamit siya ng Sword Hollow Edge, imposibleng mabura ng sabay-sabay. Anong gagawin, Kuya Crosswell? Pinilit ni Vic na umatras ang isang Diablo na may buto at nagngingit-ngit sa kanyang mga ngipin at nagtanong. Ano pa nga ba ang magagawa natin? Sige lang, sumugod ka na. Seryosong sabi ni Mateo. Ang distansyang ito na ilang daang talampakan sa harap nila ay kasing layo na ng abot tanaw kahit na napakalapit nito. Iyon lang talaga, ano kaya kung mabilis pa itong umakyat sa bundok ng buto? Hindi kaya habulin ng mga Bone Devil na ito. Pagkatapos makarating sa tuktok ng bundok ng buto, mas lalong itong mawawala ng pag-asa. 100 talampakan. 70 talampakan. 30 talampakan. 20 talampakan. 10 talampakan. Mabilis na nauubos ang banal na asensya ni Mateo. Sa wakas, bigla siyang nagpakawala ng life and death seal, na direktang nagpaputok sa mga Bone Devil sa harap niya. Nasa unahan ng bundok ng buto. Biglang tumakbo si Mateo, diretsyong lumabas sa hukbo ng Bone Devil, at umakyat sa bundok ng buto. Pero hindi siya mismo ang umakyat sa bundok, sa halip ay tumalikod at nagpakawala ng ilan pang life and death seals, na tumulong kay Vic na sumugod. Tulungan ninyo ang lahat. Walang pag-iisip na sabi ni Mateo matapos iligtas si Vic. Hindi maarte si Mateo, pero may sarili siyang prinsipyo. Kung wala ang mga taong ito, hindi niya kayang lampasan ang hukbong ito ng mga butong demonyo ng mag-isa. Ngayong binangga niya ang sarili, natural lang na hindi na siya maaaring tumayo at hindi iligtas ang mga nasa panganib. Kasunod nito, sunod-sunod na sumugod palabas ang anak ng tadhana. Matapos sumugod palabas ang huling tao, naghanda na si Mateo para sa isang huling desperadong pagsisikap. Sino ang mag-aakala na sa oras na ito, ang walang katapusang hukbo ng Diablo na buto ay talagang nagkalat at naging mga tambak ng buto sa oras na ito. Ang dating walang kapantay na maingay na ilang ay biglang naging walang kapantay na tahimik. Ang pagbabagong ito mula sa kaguluhan patungo sa katahimikan ay napakabilis, kaya naman hindi pa ito sanay ng lahat. Ngunit di nagtagal, ang mga mukha ng lahat ay nagpakita ng matinding tuwa. Hahaha. Sa wakas ay nalampasan na natin ito. Nako. Akala ko pa nga patay na ako sa pagkakataong ito. Hindi ba? Ang pagharap sa maraming devil na may buto sa parehong realm ng sabay-sabay, ang ganitong uri ng labanan ay talagang nakakapanabak. Lahat ng salamat kay Brother Crosswell. Kung hindi dahil sa paglaban niya sa karamihan ng mga Bone Devil ng mag-isa, malamang matagal na tayong namatay. Marami silang nakaharap ng mag-isa, habang si Mateo ay halos nakaharap ng mahigit sa 100 o higit pa, ng mag-isa. Patuloy siyang sumugod sa unahan. Katumbas ito ng pagiging isang matalas na talam. Ang mga kalaban na nakakasalubong niya ay natural din na pinakamalakas. Bukod pa rito, ang estilo ng pakikipaglaban ni Mateo nang walang pagsasaalang-alang sa kanyang buhay ay nakapagpalayas din ng isang malaking grupo ng mga Bone Devil. Dahil dito, ilan na lamang sa mga Bone Devil ang natitira para hawakan ng iba. Natural na nabawasan ng malaki ang presyon. Naunawaan ng lahat sa kanilang mga puso na kung hindi dahil kay Mateo, matagal na sana silang tuluyang nalipol. Walang sino man ang maaaring mag-isip na makalabas ng buhay. Nagkaroon ng sunod-sunod na tawanan at masayang kwentuhan. Pero hindi ngumiti si Mateo. Sa kabaligtaran, seryoso ang ekspresyon ng mukha niya ngayon. Anong problema, Kuya Crosswell? Tanong ni Vic. Kasalukuyan siyang nagsasaya, ngunit nakita niya ang seryosong tingin ni Mateo, na agad na nagpigil sa kanyang ngiti. Kumunat ang noo ni Mateo at sinabing, ang mga Bone Devil na ito ay malinaw na kontrolado ng Emperor Bone. Kung ito na ang huling hakbang niya, dapat niya tayong pigilan anuman ang mangyari. Pero, ang hukbo ng Bone Devil na ito ay tuluyang nagkalat. Isang pangungusap ang nagpalamig sa puso ng lahat. At sa oras na ito, sa tuktok ng bundok ng buto, isa pang kalansay. Ang dahan-daang tumayo. Oo, isa lang. Ngunit agad na nanlaki ang mga mata ng lahat. Ang pakiramdam na tinatawag na kawalan ng pag-asa ay kumakalat sa puso ng lahat. 1989. Empyrean Bone Devil. Paano? Paano nangyari ito?
Sa harap ng kanilang mga mata, isa lamang Diablo na may buto ang naroon. Ang alon na nagmumula sa Bone Devil na ito ay nagpatakot sa lahat. Ano ito kung hindi isang Bone Devil na nasa antas Empyrean? Walang makakaasa na sa kabila ng lahat ng uri ng paghihirap at paghihirap na kanilang nararating sa kabilang baybayin, ang naghihintay sa kanila ay isang Empyrean level Bone Devil. Hindi nakakapagtaka na ang buto ng emperador na ito ay hindi kailanman kinuha ng mga tao kahit na inilagay ito rito ng maraming taon. Pumutok. 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 Ang demonyong may butong Empyrean ay unti-unting lumakad patungo sa lahat. Bawat hakbang nito ay parang pagtapak sa puso ng lahat, na nagpapabilis ng tibok ng puso ng mga tao dahil sa takot at pagkabalisa. Ang kapangyarihang iyon na bumalot sa kalangitan at bumalot sa lupa ay halos nagpahirap sa paghinga ng lahat. Tumakbo. Sa wakas, may isang taong hindi na nakatiis at tumalikod at tumakbo palayo. Ginamit pa ng batang iyon ng tadhana ang kanyang lakas para sumuso, ang kanyang bilis ay napakabilis. Hindi gumalaw si Mateo, nakatitig ng diretso sa Empyrean Bone Devil. Nakita lamang nito ang dahan-daang pagtaas ng kalansay ng Bone Devil, at pagkatapos ay marahang gumalaw. Isang guhit ng mapusyaw na asul na dumadaloy na liwanag ang palm unit sa kalangitan sa gabi, na tama ang tumama sa anak ng tadhana na tumakas. Putok. Ang anak ng tadhana ay direktang sumabog sa ere, na walang iniwang kahit kaunting bakas. Lahat ay huminga ng malalim at napabuga ng malamig na hangin, gulat na gulat at hindi makapagsalita sa eksenang ito. Malakas. Masyadong malakas. Ito ang lakas ng isang Empyrean level Bone Devil. Dahil dito, hindi na makapag-isip ang mga tao na lumaban. Walang pagkakataong makatakas. Tungkol naman sa pagtutulungan para harapin itong demonyong may butong Empyrean. Huwag kayong magbiro. Kahit pagsamasamahin pa ang lahat, hindi pa rin sapat iyon para mapunan ang mga siwang sa pagitan ng kanyang mga ngipin. Sa pagkakataong ito, biglang nagsalita si Mateo, "Senyor, pumunta kami para sa buto ng emperador." Iniisip ko kung paano natin makukuha ang buto ng emperador. Parang mekanikal na lumingon ang Empyrean Bone Devil, nakatingin kay Mateo. Parang lumundag ang puso ng ibang tao. Naghahanap ba ng kamatayan ang lalaking ito? Gusto pa rin niya ang buto ng emperador sa oras na ito. Habang nakatitig sa pares ng butas ng butong demonyo, kahit nagulat si Mateo, hindi siya nataranta. Natuklasan niya na ang Diablo na may buto ay may sariling katalinuhan. Kung pareho lang ito ng mga Bone Devil na iyon dati, matagal na sana silang nalipol ng Empyrean Bone Devil na ito, bakit pa ito maghihintay hanggang ngayon? Para sa demonyong ito na parang buto ng Empyrean, ito ay isang bagay lamang ng pagtataas ng kamay. Kaya naman, buong tapang siyang nagtanong. Ang maitim na mga mata ng Bone Devil ay nakatitig kay Mateo at hindi rin nagsalita, tila nanigas ang hangin. Bigla, ibinuko ng Diablo na parang buto ang bibig na parang kalansay, gumalaw ang ibabang panga gamit ang tuyong boses para sabihin, basta't mayroong isang tao na makakatanggap ng 3 sa aking mga espada, maaari nilang kunin ang mga labi ng kanyang kamahalan. Sus Mariosep. Muli, huminga ang lahat ng malamig na hangin. Ang pagtanggap sa 3 sa iyong mga espada. Sino pa ang makakaligtas? Kalimutan mo na ang 3 sword move, kahit isang sword move ay hindi mo rin matatanggap. Sobra na ang birong ito. Tumingin si Mateo sa Diablo na may buto at muling nagtanong, kung hindi natin matatanggap ang 3 galaw na ito gamit ang espada, hindi tayo makakaalis. Naging seryoso ang lahat sa kanilang mga mukha. Habang iniisip ang lalaking agad na pinatay ngayon lang, hindi nila maiwasang makaramdam ng kilabot sa kanilang mga puso. Sino ang mag-aakala na umiling ang Diablo na may buto at sinabing, basta't harangan mo ang isang galaw ng espada, maaari ka nang umalis. Sa 3 galaw na ito ng espada, pipigilan ko ang aking lakas sa parehong kaharian na gaya mo. Tila natagpuan na ng Bone Devil ang pakiramdam, naging mas makinis ito kapag nagsasalita. At nang marinig ito ng grupo ng mga anak ng tadhana, agad silang nakahinga ng maluwag. Kung pinakawalan nito ang espadang ito gamit ang Empyrean Realm, wala nang kailangang maglaro pa. Kung gayon, kung maraming tao ang sabay-sabay na makakatanggap ng 3 sword moves ng senior, ano ang gagawin? Tanong muli ni Mateo.
Sa pagkakataong ito, mabilis na sumagot ang Diablo ng buto, unang dumating, unang mapaglilingkuran. Nagliwanag ang mga mata ng lahat. May biglang humakbang paarap at nagsabing, mauna na ako. Hindi mahina ang lakas ng taong ito. Isa rin siyang middle stage fourth firmament true God powerhouse. Silang lahat ay mga anak ng tadhana, ipinahayag na ang kanilang lakas ay higit na nakahihigit sa lahat. Kahit papaano, hindi sila matatalo sa mga martial artist na kasing ranggo nila. Gago! Hindi napigilan ni Jerwin ang pagsaway ng mahina. Hindi masyadong nagsalita ang Empyrean Bone Devil, direktang hinuhugot ang isang buto mula sa tadyang nito. Pagkatapos, ang hugis ng butong iyon ay nagsimulang magbago, at sa wakas ay naging isang espadang gawa sa buto na hindi maikli at hindi rin mahaba. Yaman ng espiritu ng mga Empyrean. Bahagyang nanikip ang mga mata ni Mateo nang sumigaw siya sa gulat. Malinaw na nakita rin ng iba ang aktwal na sitwasyon. Ngayon lang, hindi nila ito naramdaman. Hindi nila inaasahan na, sa isang kisap mata, ang demonyong may butong Empyrean na ito ay nakapagpagawa ng isang kayamanan ng espiritong Empyrean. Bahagyang lumiit din ang mga balintataw ng anak ng tadhana, na nagpapakita ng isang seryosong tingin. Tumanggap kayo ng 3 galaw ng espada, ang kayamanang ito ng Empyrean Spirit ay magiging pag-aari na rin ng taong iyon. Bibigyan ko kayong lahat ng 3 araw para mabawi ang banal na asensya. Pagkalipas ng 3 araw, aatake ako. Walang pakialam na sabi ng Bone Devil, sa kaagad na umupo nang nakakross ang mga paa. Dumating ang 3 araw sa isang kisap mata. Nakalunok ang lahat ng mga gamot, at halos gumaling na rin ang kanilang banal na diwa. Ang Diablo na may buto at ang anak ng tadhana ay nakatayong magkaharap. Binuka ng Diablo na may buto ang bibig nito at walang pakialam na sinabi, ngayon, ang Empyrean na ito ay humuhugot ng kanyang espada. Nang sandaling humina ang boses niya, walang pakialam niyang sinaksak ang espadang may buto sa kamay niya. Swish! Isang sipol ang naglabas ng hangin. Isang nakakakilabot na alon ang bumalot sa anak ng tadhana. Gumawa rin ng hakbang ang anak ng tadhana. Ang mahabang sibat ay parang isang mahabang bahaghari na humahampas sa kalangitan, lumilipad diretso patungo sa espadang iyon. Walang matinding banggaan ng banal na asensya gaya ng inaakala. Ang mahabang sibat sa mga kamay ng anak ng tadhana ay naging isang tumpok ng alikabok sa ilalim ng espadang ito. Pagkatapos, ang buong pagkatao niya ay hiniwa rin sa hindi mabilang na piraso, at naglaho kasabay ng hangin. Tila nasira ang buong pagkatao niya. Lumiit ang lahat ng estudyante, pati na ang kay Mateo. Alam nilang magiging napakalakas ng espadang galaw ng Empyrean na ito. Ngunit hindi nila inaasahan na magiging ganito ito kalakas. Kasama rin nilang sumugod ang anak ng tadhana. Hindi ko sinasabing napakalakas ng kanyang lakas, pero kahit papaano ay hindi ito maituturing na mahina sa grupo ng mga taong ito. Gayunpaman, hindi niya kayang harangan ang isang espadang galaw ng Empyrean Bone Devil. Ang lakas ng galaw ng espadang ito ay talagang higit na nalampasan ang pamantayan ng isang 4th firmament true God. Kahit ang isang 5th firmament true God ay malamang na hindi rin talaga makakatapat. Ito pa rin ang unang galaw ng espada. Pagkatapos ay ang pangalawang galaw ng espada at pangatlong galaw ng espada, gaano kaya sila kitikot? Hindi mapigilan ng lahat ang pakiramdam ng lamig na dumadaloy sa kanilang mga gulugod. Ang lakas ng Empyrean Bone Devil na ito ay masyadong nakakatakot. Susunod. Malinaw na walang plano ang Empyrean Bone Devil na bigyan ng lahat ng oras para matakot at direktang gustong simulan ang susunod na round. Sa pagkakataong ito, walang tumalon palabas. Walang nangahas na pumunta at tanggapin ang espadang ito. Kung walang tao, ang Empyrean na ito ang pipili, malamig na sabi ng Empyrean Bone Devil. Nagbago ang mukha ng lahat ngunit nakita nilang iniunat ng Empyrean Bone Devil ang kanyang butong daliri, at saka itinuro ang isa sa mga anak ng tadhana. Agad na nakaramdam ng kirot ang anit ng anak ng tadhana. Bahagyang nakahinga rin ng maluwag ang iba. Nakatayo roon ang anak ng tadhana, tila nakagapos ang mga paa sa kinatatayuan, hindi na kaya pang gawin pa iyon. Kung hindi tatanggapin ang labanan, direktang lipulin. Diretso sa punto ang Empyrean Bone Devil. Nagbago ang mukha ng anak ng tadhana. Direktang nolipol, iyon ay parang pagpuksa gamit ang lakas ng Empyrean Realm.
Kung ganoon nga, mas lalo siyang nawala ng pagkakataon. Hinanda ang sarili, saka siya humakbang paarap. Pagkatapos, ang resulta ay hindi nakagulat kahit kaunti. Nalipol siya sa isang galaw lamang ng espada. Kasunod nito, nagsimulang pumili ng ilan pang tao ang Empyrean Bone Devil. Ngunit walang sino man ang nakatanggap ng kahit isang galaw niya. Ang mga anak ng langit na mapagmataas na tunay na Diyos sa ikaapat na langit ay singhinang-hina ng tokwa sa harap ng espadang ito. Mayroong halos 40 katao na nakalusot sa hukbo ng Bone Devil. Ang mga natitira ay halos lahat ng mga elite sa mga elite. Ngunit sa isang kisap mata, 7 hanggang 8 pa ang namatay. Ang daliri ng Empyrean Bone Devil ay parang isang anting-anting na nagpapabilis ng kamatayan. Kung sino man ang itinuro nito, patay sila. Matapos lipulin ng Empyrean Bone Devil ang isang anak ng tadhana, itinuro ng daliri nito si Jerwin. Nagbago ang mukha ni Jerwin, tumigas ang kanyang anit at lumabas sa hanay. 1990. Medyo mapatla ang kutis ni Jerwin. Walang nakakaalam kung dahil ba ito sa medyo kinakabahan siya o dahil sa takot. Habang naglalakad sa harap ng Empyrean Bone Devil, kinuha ni Jerwin ang Empyrean Spirit Treasure na iyon at huminga ng malalim. Bigla niyang iniwaswas ng paalang ang kanyang pamalo, kasabay ng biglang pagbabago ng aura sa kanyang katawan. Isang malalim na kapangyarihan ng batas ang bumalot sa kanya. Napakalakas na mga alon ng batas. Lumabas na ito ang tunay niyang lakas. Ang mga taong iyon dati ay napakahina kumpara kay Jerwin. Siguro kaya niya talagang harangan ang espadang ito. Kapag gumawa ng hakbang ang mga eksperto, sa isang sulyap ay magiging malinaw kung sino ang tunay at peke. Bagamat patuloy pa ring umiipon ng momentum si Jerwin, ang mga alon-alon ng batas sa kanyang katawan ay malinaw na higit na nalampasan ang mga makapangyarihang iyon na may parehong ranggo. Ang kanyang pagtama ng isang malakas na puwersa na kapareho ng ranggo ay nagpakamatay, ang kanyang inaasahan ay hindi lamang isang kayamanan ng Empyrean Spirit. Noong nakikipaglaban siya kay Mateo dati, hindi rin niya ginamit ang buong lakas niya. Walang pakialam na sinaksak pa rin ng Empyrean Bone Devil ang lahat ng balakid sa daan. Sumigaw ng malakas si Jerwin at biglang inihampas ang kanyang pamalo. Sa mga lugar kung saan dumaan ang pamalo, lilito ang mga pinong bitek sa kalawakan. Isang tungkod na nagtatanong sa langit. Dalawang kakilakilabot na puwersa ang direktang nagbanggaan, agad na lumikha ng isang nakapangangilabot na alon ng hangin, umihip hanggang sa sumakit ang mukha ng lahat. Isang mahinang ungol ang lumabas sa bibig ni Jerwin na parang tinamaan ng martilyo, diretsyong ibinabato sa lupa. Malakas siyang sumusuka ng sariwang dugo. Parang papel ang pumuti ng kutis ni Jerwin, at nagtamo na ng matinding pinsala. Gayunpaman, hindi siya nawala ng pag-asa. Sa halip, mayroon siyang ekspresyon ng kagalakan. Hinarang niya ang espadang ito, tinapos ang imposibleng gawaing ito. Hanggang sa puntong ito, siya ang unang henyong martial artist na nakaabot sa ganitong antas. May dahilan siya para maging proud. Pero sa pagkakataong ito, marahang iniluwa ng Bone Devil ang dalawang salita mula sa kanyang bibig, napakahina. Tila medyo dismayado ang tono ng boses na iyon. Nanigas ang ekspresyon ni Jerwin. Ang saya na nararamdaman niya kanina ay agad na naglaho. Ito ba ay mahina? Kung gayon, gaano kalakas ang kapangyarihang inihahambing ng kabilang partido? Huminga silang lahat ng malalim. Hindi rin kayang tanggapin ng isang taong kasing lakas ni Jerwin ang galaw na ito ng espada ng Empyrean Bone Devil. Gaano ba kalakas ang galaw ng espadang ito? Sa kilang paningin, ang Jerwin na malapit ng maging invincible ay naging masyadong nanghina nang maabot ang bibig ng Empyrean Bone Devil. Ang pagtatasa na ito ay nagpagulo sa mga tao. Ipinakita ni Senior ang espadang ito na may Empyrean Cultivation Realm pero tinaasa niya akong masyadong mahina, ako. Hindi ako kumbinsido. Nagngingit-ngit si Jerwin at sinabing. Para sa kanila, ang mga mapagmataas na anak ng langit, ang ganitong uri ng kahihiyan ay mas nakakaasiwa pa kaysa sa pagpatay sa kanya. Kaya naman, kahit alam niyang napakalakas ng Empyrean Bone Devil, ipinahayag pa rin ni Jerwin ang kanyang pagtangging sumuko. Tiningnan siya ng Empyrean Bone Devil at malamig na sinabi, ang mga henyo sa ating panahon, dapat ay madali nila akong matatalo pagdating sa unang sword move.
Nang lumabas ang mga salitang ito, biglang nagkagulo ang mga manunood. Isang nakakatakot na galaw ng espada, madali lang ba itong matatalo? Gaano nga ba kakilakilabot ang mga henyo noong panahong iyon? Hindi nila pinagdudahan ang katotohanan ng mga salitang ito, dahil ang demonyong may butong Empyrean ay hindi naman talaga kailangang magsinungaling tungkol sa ganitong bagay. Susunod. Hindi pinansin ng Empyrean Bone Devil ang pagkamangha ng lahat, itinaas ang kanyang daliri na may buto, at tinuro pa nga si Vic. Ang kutis ni Vic ay napakaputla. Sa lakas niya, hindi niya talaga kayang harangan ang espadang ito. Bigla, may hamarang na figure sa harap niya at malamig na nagsabi, "Senyor, subukan ko." Sa pagtingin sa likurang tanawin, puno ng pasasalamat ang mga mata ni Vic. Medyo nasasakal, sinabi niya, "Kay Kuya Croswell." Lumingon si Mateo at nakangiting sinabi, "Medyo interesante ang espadang ito, gusto ko itong subukan. Hayaan mo akong gawin ito." Naantig ang ekspresyon ni Vic, at tumango, "Mag-ingat ka, Kuya Croswell." Tumango si Mateo, lumingon sa Empyrean Bone Devil, at sinabing, "Senyor, kumilos ka na." Hindi umimik ang Bone Devil at muling nagsalok ng isa pang espada. Direktang nakaharap sa espadang ito, sa wakas ay naranasan ni Mateo ang lakas ng espadang ito. Inilunsad ng Empyrean Bone Devil ang galaw na ito gamit ang Divine Essence ng Second Firmament True God. Ngunit ang lakas ng galaw na ito ay sapat na upang agad na patayin ang Fourth Firmament True Gods. Sa loob ng parehong kaharian, isa lamang itong walang talo na pag-iral. Nang maramdaman ang matinding lamig ng espada, agad na hinugot ni Mateo ang kanyang espada at kumilos. Espada. Hangkag. Ukit. Isang aura na sumisira sa kalawakan ang agad na kumalat. Lahat ng mga anak ng tadhana, ang kanilang mga mukha ay lubhang nagbago. Masyadong nakakatakot. Nanliit ang mga mata ni Fatima at napasigaw siya sa gulat, "Nandito na. Ito na ang galaw na ito." Ito ang unang beses na nakita niya si Mateo na nagpapakita ng espadang ito mula simula hanggang katapusan. Ang nakakapigil hiningang pakiramdam na iyon ay parang nakakita siya ng isang magandang babae, na nagpapabilis ng tibok ng kanyang puso sa pananabik. Walang kapantay ang espadang ito sa mga kapanahon nito. Noong huling pagkakataon, conclusion lang ang nakita niya at hindi ang proseso. Sa pagkakataong ito, nakita na niya ang lahat. Hindi niya talaga maisip na may isang tao pala sa mundong ito na kayang magpakita ng ganito kaperpektong espada. Matapos masaksihan ang isang tungkod ni Jerwin na nagtatanong sa langit, alam niya na kung mayroong isang taong tunay na kayang harangan ang espadang ito, iyon ay walang iba kundi si Mateo. Sa simula, hindi niya alam ang tunay na kahangahangang kakayahan ni Jerwin. Alam niya na marahil ay may lakas si Jerwin na kalabanan si Mateo. Tutal, ang kanyang kaharian ay mas mataas kaysa kay Mateo. Pero ngayon, alam niya na kahit magpakita si Jerwin ng isang tungkod na nagtatanong sa langit, malamang na hindi rin siya ang katapat ni Mateo. Dahil nakita na niya mismo ng sarili niyang mga mata ang nakakatakot na kapangyarihan ni Sword Hollow Edge noon. Hindi ito magawa ng isang tungkod na nagtatanong sa langit. Pero ngayon, ipinapakita na ng Empyrean Bone Devil ang espadang ito sa Second Firmament True God. Kung kaharap niya ang parehong ranggo ni Mateo, baka hindi siya manalo. Tiningnan ni Jerwin ang mapagmataas na figure ni Mateo at sa totoo lang ay nahihiya siya sa kanyang kawalan ng halaga. Ito pala ang tunay na galaw ni Mateo para pumatay. Kung ikukumpara kay Mateo, wala siyang kwenta. Sige. Dalawang espada ang maitutulad sa dalawang kometa na nagbanggaan sa ere sa isang kisap mata. Putok. Dinurog ni Sword Hollow Edge ang espada ng Bone Devil na parang pagdurog sa mga tuyong dahon, dala ang isang kahangahangang momentum na sumulong ng may matinding kalooban, diretsyong tumutok sa pangunahing katawan ng Bone Devil. Pero sa oras na ito, casual na kumaway ang Bone Devil, parang nagtataboy ng mga langaw. Nawala sa ere si Sword Hollow Edge parang hindi lang ito lumitaw noon. Ang kapangyarihan ng isang Empyrean ay hindi kapani-pani walang kakilakilabot. Natahimik ang karamihan. Walang sino man ang maaaring mag-isip na ang ganitong conclusion ay talagang mangyayari. Bigla, dahan-daang ibinuko ng demonyong may butong Empyrean ang kanyang bibig at sinabing, "Hindi masama, napakalakas mo." Namutla ang lahat sa takot.
Kamangha-mangha ang pagtatasa na ito. Tungkol sa nakamamanghang galaw ni Jerwin kanina, ang ebalwasyon ng Empyrean Bone Devil ay masyadong mahina ang galaw nito. Pero ngayon, ang tingin niya kay Mateo ay talagang napakatindi. Paano naging ganito kalakas itong si Mateo? Ayon sa pamantayan ng Empyrean Bone Devil, kaya na bang tapatan ng lakas ni Mateo ang mga henyo noong panahon nila? Isa ba itong tunay na henyo? Nang marinig ang ebalwasyon na ito, lahat ng mga anak ng tadhana ay natulala sa gulat. Bawat isa sa kanila ay lumaki sa gitna ng mga papuri. Ang kanilang lakas ay palaging natatalo ang kanilang mga kapantay. Pero ngayon, ang kanilang katalinuhan ay natabunan ng isang komento ng Empyrean Bone Devil. Si Mateo lang ang tanging nakasisilaw na liwanag. Nanliit ang mga mata ni Jerwin. Gusto niyang makahanap ng butas sa lupa na magagawa niyang batasan ngayon din. Noon pa man ay itinuturing na niyang kaaway si Mateo. Ngayon lang niya naunawaan na wala pala siyang kwalifikasyon para maging kaaway ni Mateo. Medyo mapatla ang kutis ni Mateo. Halos naubos ng espadang ito ang kanyang banal na asensya. Maraming salamat sa papuri ng senior. Ikinuyom ni Mateo ang kanyang mga kamao at sinabing, "Gusto mo pa rin bang ituloy?" Tanong ng demonyong walang buto. Tumanggaw si Mateo at mariing sinabi, "Ituloy mo. Salamat po at sinamahan ninyo ako, ingat lagi mga master."